The Boss Husband. Credit to the author. 1507-15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Si Justin ay higit na naguguluhan tungkol sa birding iris ni Joyce mula kanina, at hindi niya maiwasang magtanong, "Darling, may nararamdaman ka bang kakaiba sa iyong mga mata?" Tuwang-tuwa si Joyce na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umiling siya at sumagot, "Ang aking mga mata. Ano ang problema sa kanila?" Pagkatapos, ikinwento niya ang kanyang nakita na ikinabahala niya. "I don't know what happened just now, but I thought that it felt blissful and comfy to be with you. I wanted to love you more and more. Then I had this weird feeling. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko, pero nang bumalik ako sa aking katinoan, nangyari ito." Pilit niyang inaalala ngunit walang epekto. Nag-isip sandali si Justin at ngumisi. "Sige. Paano kung subukan natin itong muli at tingnan kung maaari nating pagsamahin muli ang ating yin at yang tulad ngayon?" Ha! Namula muli ang mukha niya nang marinig ang sinabi nito. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng side eye, tumango pa rin siya ng masunurin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang lalaki at inihanda ang sarili para sa isa pang paglalakbay ng kasiyahan. Habang nag-iibigan sila sa kama, hindi nangyari ang pakiramdam na minsan niyang naranasan, na ikinagulat niya. Parang lahat ng nangyari kanina ay guni-guni niya lang. Gayunpaman, mas kaakit-akit si Joyce sa kanya ngayong pumasok na siya sa yugto ng soul forming. Ang nakakaakit na tingin at mga helanghing na kanyang pinakawalan ay lalong hindi mapaglabanan. Nang matapos sila, madaling araw na. Buti na lang at hindi na nila kinailangan pang magpahinga at sobrang sigla na nila. Nang magising ang iba pang mga babae, nagulat sila at natuwa nang malaman na nasa soul forming stage na si Joyce. Di nagtagal, lumitaw sa kanilang mga mukha ang kakaibang ekspresyon na kahawig ng pagkamahiyain at inggit ng mapagtanto kung paano at kailan siya nakarating sa isang tagumpay. Sa kabila nito, walang oras si Justin na subukan ito sa bawat isa sa kanila. Ipinagpalagay niya na may kinalaman ito sa kakaibang pangangatawan ni Joyce, ngunit wala siyang paraan upang makarating sa ilalim nito. Matapos ibigay ang mga bagong concocted na table task sa mga babae, niyakap niya ito at nagpaalam. Pagkatapos, tumungo siya sa tinitirhan ni Yuna para bigyan siya ng katiyakan bago umalis. Ang Nigel clan ay matatagpuan sa timog ng ilusyonaryong dimensyon. Kung ikukumpara sa ibang major clans o maging sa lahat ng hidden clans sa dimension, moderno ang architecture ng building complex nila. Iyon ay dahil sila ay nagtataglay ng pinakamalaking impluensya sa makamundong mundo at palaging nakakasabay sa pinakabagong mga uso. Binubuo ang mga gusali ng mga skyscraper na gawa sa konkreto at rebar o maging mga steel frame at ilang western style na mansion para sa mga bigwig. Sa gitna ng lugar ay may 40 kakaibang palapag na mataas na gusali. Sa sandaling iyon, isang lalaki sa edad na 30s ay nasa isang malaking opisina na matatagpuan sa itaas na palapag. Naka-blazer siya at skinny jeans at parang nasa 170 centimeters ang taas. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ang dalawang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng puting damit. Siya ay walang iba kundi si Emerson Nigel. Ang isa namang may balbas ay matipuno at matangkad at nakasuot ng checkered shirt na may dress pants. Kung ikukumpara sa ibang lalaki, parang mas solemn na siya. Big Brother, ang Fritz clan ay nasa kaguluhan ngayon at naghahanap ng mga pahiwatig na may kaugnayan kay Justin sa buong ilusyonaryong dimensyon. Dapat ba nating isagawa ang susunod na bahagi ng ating plano? Ngumiti ng masama si Emerson. Ang maikling lalaki ay ang patriarch ng Nigel clan, si Alfred Nigel. Pinaikit ang kanyang mga mata, nagtanong siya na may hindi maarak na ekspresyon sa kanyang mukha, "Sigurado ka bang namatay na si Thea?" "Oo. Wala siyang katawan na natitira." Tiyak na nakakatakot ang endless resolve restoration scripture ni Justin, sagot ni Emerson, na nagpapakita ng kasakiman sa pag-iimbot ng pag-aari ng iba. Big Brother, hindi ba tayo masyadong walang ingat sa pagkontra kay Justin? Para siyang baliw at maraming palihim na pamamaraan.
Ginaya pa niya si Fulton at pinatay si Thea, sabi ng may balbas na lalaki. Siya ang pangalawang anak ng angkan ng Nigel, si Regan Nigel. Ha! Kung wala tayong gagawin, ang angkan ng Lo ay isang hakbang sa unahan natin. Kahit na si Thea ay nasa raw water stage, ito ay nasa gitnang yugto pa lamang at lumaban siya kay Justin ng mag-isa. Gaano man kalakas si Justin, mayroon siyang limitasyon. Sa lalong madaling panahon, malalaman niya na hindi niya kayang hawakan ang lahat ng mag-isa, at doon tayo makikinabang. Sabi ni Alfred. Smart move. Ang susunod na kailangan nating gawin ay ibahagi ang impormasyon ni Justin sa Fritz clan, at titipunin nila ang mga matandang halimaw na iyon para harapin siya. Kapag nangyari iyon, kakailanganin ni Justin ang ating tulong upang matiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Napangiti si Emerson. Ang pinakamagandang wakas ay si Justin na gumawa ng kalituhan sa angkan ng Lo, ngunit napunta siya sa angkan ng Fritz. Kung hindi, ang angkan ng Lo ang makararanas ng matinding dagok. Nalungkot si Alfred. Kuya, huwag kang mag-alala. Nahuli ng angkan ng Lo si Jinsel, kaya maya-maya ay makikipagdigma sa kanila si Justin. Bukod pa rito, kapag ang angkan ng Fritz ay nagpasimula ng isang labanan laban kay Justin, maaari nating ipadala si Gilmore upang tulungan siya at isama siya sa atin. Upang mailigtas ang kanyang sarili, ibibigay niya sa atin ang Endless Resolve Restoration Scripture, magkakaroon tayo ng isang banayad na kasulatan. Ang yugto ng Tribulation. Hindi na natin kailangang seryosohin ang angkan ng Lo na si Quentin sa simula pa lang, kung bibigyan ka ng kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng araw. Gayunpaman, kung saan umiral ang liwanag, nagtago rin ang kadiliman. Sa isang maliit na storage room sa loob ng pill concocting room, natatakpan ng malamig na mga bato ang sahig at dingding. Ang tanging pinagmumula ng liwanag ay mula sa maliit na bintana. Ito ang tanging sinag ng init at pag-asa. Walang mga halamang gamot sa storage room, ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang laman ang silid. Binuksan ang batong pinto, at isang makisig na lalaki na nakasuot ng itim na ang buhok ay umabot hanggang tenga ay pumasok. Ito ay walang iba kundi si Hector. Ang figure na nakahiga sa ilalim ng sinag ng sikat ng araw ay yumuko pabalik sa sulok. Narinig ang mga tunog ng kalampag habang nagkakamot ang metal na kadena sa sahig. Ang kanyang mga paa ay nakagapos ng mabibigat na tanikala, ang kanyang damit ay marumi, at ang kanyang buhok ay magulo. Maging ang kanyang talampakan ay itim. Ang mga sapatos na minsang nakatikip sa maselang mga paa ay hindi na matagpuan. Ngumisi si Hector habang papalapit sa babae at tinitigan siya. Nako, 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 anong nangyayari sa iyo, mahal kong kasintahan? Bakit takot na takot kang makita ako? Niyakap ni Jinsel ang kanyang sarili at ibinaon ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa kabila ng kanyang katahimikan, ang kanyang nanginginig na katawan ay nagtaksil sa kanyang takot. Lalong naging makamandag ang ngiti ni Hector. Bakit? Natatakot ka bang makita ako? Pero tinanggihan ko ang dalawang magagandang babae na makita ka. Iangat mo ang iyong ulo at hayaan mong makita ko ang iyong mukha. Nanatiling tahimik si Jinsel. Bakit mo ginagawa to? Pinipilit mong protektahan ang sarili mo. Pero matagal ko nang sinabi na hindi ako interesado sa'yo. Ikaw ang sketch na nadungisan na ng bastardo. Bilang tao, natural wala akong pagnanasa sa'yo. At saka, walang ibang lalaki ang maglalakas loob na patulugin ka dahil natatakot silang mapatay mo sila gamit ang 9-in-your meridian mo. Nang makitang si Jinsel ay patuloy na nananatiling matigas ang ulo, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinipa siya, dahilan para gumulong siya sa sahig. 1508. Napasigaw si Jinsel sa sakit. Kahit na ang sipa ay walang truyuan, masakit pa rin ito dahil wala siyang anumang cultivation. Nakaluhod sa lupa, pinipigilan niya ang kanyang mga luha habang nakayuko ang kanyang ulo. May itatanong ako sa'yo. Bingi ka ba? Inabot ni Hector ang kanyang binti upang sipain muli siya. Ang malakas na suntok ay nagpalipad sa kanya pabalik at bumagsak siya sa pader na bato. Sigaw niya at umubo ng isang subo ng dugo. Ang kanyang damit ay basang-basa sa sarili niyang dugo mula sa kanyang ubo at latigo. Pasulong, hinawakan niya ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. Pagkakita pa lang niya sa mukha niya, tumawa siya ng baliw.
May naglaslas sa kanya ng matulis na bagay na nag-iwan ng dalawang nakakatakot na sugat dito. Parang may pitchfork sa mukha niya. Sa ilalim ng peklat ay scabong flesh na umaabot mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang baba. Mabuti na lang at hindi nasaktan ang kanyang mga mata. Sadyang umiwas ang tao sa kanyang mga mata para makita niya ang kanyang mukha sa salamin. Para sa isang babaeng tulad niya na hindi marunong magtanim, ang mukha niya ang tanging pinagmumula ng kanyang pagtitiwala. Ngayon na ito ay nawasak, ang pagkawasak na dulot nito ay hindi kayang tiisin ng sinumang tao. Haha! Pangit na babae, tignan mo. Tingnan mo. Kahit itapon ka sa kalye, ayaw pang ang hawakan ng mga pulubi. Para kang bangkay na pumangit. Anumang oras ay maaaring tumubo ang uod sa iyo. Gusto kong makita ang ekspresyon ng mukha ng bastos na si Justin kapag nakita kanyang nasa ganitong estado. Siguradong hindi na mababago ang takot na takot. Posibleng kasama mo ang isang pangit na hayop na katulad mo. Ang mga salita ni Hector ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Jincel ay nasa bingit ng pagkabaliw. Kung siya ang matanda, noontog na sana ang ulo niya sa pader. Gayunpaman, pagkatapos maranasan kung ano ang pakiramdam ng mahalin at alagaan, nakumbinsi niya ang sarili na may pag-asa pa. Para kay Justin, para sa kanyang ina, kailangan niyang mabuhay. Naluluhang tumingin sa kanya. Ang puot sa kanila ay napakalakas at hindi nakikilala na nagbabantang magkatotoo at sakalin siya. Tumawa si Hector. Why? Do you hate me? Fine, hate me all you want. I love it when you can only glare at me and do nothing. This is what happen if you leave me. Ang babaeng pinili ko. Kahit hindi ako makitulog sa kanya, bawal siyang makasama ng ibang lalaki. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin ng ganito, at ang isa lang, ang huli, si Jincel ay may itsura pa. Hindi siya darating. Oh, hindi ko ito itatago sa iyo. Nakatanggap ako ng balita kahapon na ang isang nanghihimasok na kahawig ni Justin ay lumitaw sa angkan ng Fritz at napatay ang isa sa angkan ng Fritz at sa lalong madaling panahon, mapapalibutan siya ng mga mag-isa sa hiwong. Makukulong siya tulad mo, nako, mas kawawa ka pa sa kanya. Baka sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalala. Alam niyang si Justin ay malamang na dumating sa ilusyonaryong dimensyon para sa kanya at naging sanhi ng kaguluhan. Kung totoo man iyon, maaantig siya, ngunit kasabay nito, mas gugustuhin niyang hindi na lang ito sumama. Pagkatapos ng lahat, alam niyang imposibleng labanan ang mga nakatagong angkan ng mag-isa. Bukod pa rito, kung dumating si Justin sa angkan ng Law, siya ang gagamitin bilang trump card para supalan siya. Gustong mamatay ni Jincel ngunit natatakot na si Justin ay magpakita pa rin, hindi alam na siya ay patay na. Kung nangyari iyon, magiging walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Sa pag-iisip nito, napahikbi siya, sa bingit ng pagkasira. Kung ikukumpara sa kanyang kaligtasan, wala siyang pakialam sa kanyang mukha o sa kanyang marupok na katawan. Marahil dahil sa sobrang pagkabalisa niya, nagsimulang magkabisa ang lason sa kanyang mga meridian. Tulad ng mga insektong kumagat sa kanyang mga organo, ang sakit na naging dahilan ng kanyang pag-iyak. Mula nang ibalik siya rito, pinaputi siya ni Hector, hinampes siya, at nilagyan ng mga table tasks na kailangang suriin sa kanyang lalamunan. Ang 9 meridian na orihinal na pinigilan ni Justin ay muling na-activate. Ang mga karagdagang lason ay nagpulala lamang ng mga bagay. Araw-araw, pahihirapan siya ng lason. Pagkatapos niyang makatulog dahil sa pagod, isa na namang pag-ikot ng sakit ang madyay gising sa kanya. Alam ng angkan ng Law na hindi siya mabubuhay ng matagal, kaya hindi sila nagpigil, nilalamon siya ng mga bagong table tasks sa lahat ng oras at pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Dahil sa garalgal na pag-ungol, alam ni Hector na may epekto ang mga lason, na nagpasaya sa kanya. Biglang may narinig na mga katok ng pinto. Maya-maya, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na purple na roba at puting jade headwear na may marangal na aura. Hector, bitawan mo siya. Utos ng lalaki. Napakunot ang noo ni Hector nang makita ang lalaki, ngunit hinayaan pa rin niya ang kumikislap na si Jincel. Elder, siguradong dumating ka sa tamang oras. Sinong nagsabi sa iyo na nandito ako ngayon? Dismaya niyang sabi.
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang pinakamatandang elder sa angkan ng law, si Fernan. Dahil hindi sila kailanman magkasundo ni Quentin, natural, hindi siya gusto ni Hector. Ngumuso si Fernan. Si Jinsel ang test subject namin, hindi ang laruan mo. Pinapangit mo na siya at binugbog ng husto. Half-dead na siya ngayon. So anong ginagawa mo dito? Napaawang ang labi ni Hector. Elder, nandito lang ako para tingnan kung buhay pa siya. Wala naman akong ginagawa. Kung gayon, ano ang bahid ng dugo sa bibig niya? Alam ko kung ano ang ginawa mo. Kung sinisira mo ang ating paksa sa pagsusulit dahil lang sa iyong personal na dahilan, alam mong naaapektuhan mo ang aming buong angkan. Kahit ang iyong ama ay hindi ka matutulungan, at kailangan mong tiisin ang parusa. Nagalit si Fernan. Hindi mahalaga kung gaano siya ayaw na umatras, walang pagpipilian si Hector. Pagkatapos ng lahat, si Fernan ay nasa yugto ng Raw Water at may pinakamaraming autoridad sa Elders Association. Kahit si Quentin ay hindi nang ahas na suwayan siya ng hayagan, lalo pa si Hector. Matapos titigan si Jinsel, lumabas siya ng stone chamber. Sumulyap si Fernan sa kanya at naglabas ng ilang true yuan sa kanya. Maaari nitong sugpuin ng kaunti ang mga lason, na mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa dahil sa awa. Sa halip, ayaw niyang masira ang paksa ng pagsusulit. Nang matapos iyon, sa isang iglap ay lumabas siya ng silid. Si Jinsel ay nakahiga sa malamig na sahig, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Binalot ng malamig na pawis ang kanyang malagim na maputlang mukha, at tila halos hindi na siya makahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumukas ang pinto sa silid na bato. Isang makinis na figure ang pumasok sa silid, nakasuot ng peach na pulang damit at isang butterfly clip sa kanyang ulo. Ito ay walang iba kundi si Mila. Nang makita si Jinsel na nakahiga sa sahig ng mahina, ang mga mata ni Mila ay kumislap sa guilt at sakit. Tumakbo siya pasulong, tumingkayad, at may hawak na pulang tableta sa bibig ni Jinsel. Sister Jinsel, ito ay para gamutin ang iyong mga sugat. Magiging mabuti ang pakiramdam mo pagkatapos mong kainin ito. Heto, kainin mo, sabi niya, ang boses niya ay may pag-aalala. Gayunpaman, nakuha ni Jinsel ang lakas para iwaksi ang kanyang kamay. Lumipad ang tableta sa buong silid. Tumigil ka. Pagpapanggap na. Mabuting tao. Lahat. Sa angkan ng Fritz. Ay masama. Sinaman siya ni Jinsel ng masamang tingin. Nakaramdam ng hinanakit, kinagat ni Mila ang kanyang labi at tumakbo para kunin ang tableta. Sa pagkakataong ito, ibinuka niya ang bibig ni Jinsel at pilit itong ibinaon sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakain siya ng gamot. Kung hindi dahil sa tulong ni Mila, ang mga sugat ni Jinsel ay hindi maghihilom ng ganoon kabilis. Gayunpaman, sa mga mata ni Jinsel, si Mila ay kapareho ni Fernan. Nais lamang nilang mabuhay siya ng mas matagal para makapagsubok sila ng higit pang mga table tasks. Hindi na nagabalang magpaliwanag pa si Mila dahil alam niyang hindi siya pagtitiwalaan ni Jinsel. Matapos siyang tulungang linisin ang kanyang meridian at tunawin ang gamot, tumayo siya para umalis. Nang nasa pintuan na siya, malungkot niyang sinabi, Sister Jinsel, alam kong galit ka sa akin, at hindi kita sinisisi dahil may ginawang masama sa iyo ang tatay at kapatid ko. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ako ang nagsiwalat ng impormasyon mo. I swear I never want to hurt anyone. Pagkasabi noon, tumakbo siya palabas ng silid na may pulang-pula ang mukha. Tahimik na nakahiga si Jinsel sa silid na bato sa loob ng mahabang panahon. Nang tumama sa mukha niya ang sinag ng sikat ng araw, sobrang Katie ang peklat niya, at inabot niya para kumamo. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ang kanyang balat, ang kanyang kamay ay nanlamig sa himpapawid, at ibinaba niya ang kanyang nanginginig na braso. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, at bumulong siya, Hubby, ano ang dapat kong gawin? Gusto kong mamatay, ngunit namimiss kita. Ngunit natatakot akong makita ka. Ano ang dapat kong gawin? 1509. Si Justin ay umaaligid sa itaas sa silangan ng Flying Snow Mountain Range sa ilusyonaryong dimensyon. Ang kanyang paligid ay lubos na nababalot ng nyebe.
Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan habang hinahayaan niyang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagbago na siya sa hitsura ni Brother Justin. Kung lilipat pa siya sa silangan, dapat siyang makarating sa kuta ng Lo, ngunit hindi pa nakakaisip si Justin ng paraan para makapasok. Naiwan na walang pagpipilian, gusto niyang subukan ang kanyang kapalaran at tingnan kung may lalabas sa kuta ng Lo, at pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na lapitan sila. Marahil ay maaari niyang gamitin muli ang lumang panlilinlang at makalusot sa angkan ng Lo, tulad ng kung paano niya ito ginawa sa angkan ng Fritz noong nakaraan. Gayunpaman, kalahating araw nang umikot si Justin sa Flying Snow Mountain Range, at wala pa rin siyang mahanap na dumadaan doon. Nang pinag-iisipan ni Justin kung dapat ba siyang magkusa o hindi na magpakita sa angkan ng Lo ng mag-isa, sa wakas ay naramdaman niya ang paggalaw ng True Yuan na nanggagaling sa malayo. Kaagad, ginamit niya ang blinding leaf para itago ang kanyang aura at True Yuan para maobserbahan niya ang taong iyon. Dahil hindi niya magamit ang kanyang divine sense para mag-imbestiga, kinailangan niyang magsiyasat na umaasa lamang sa kanyang sentido. Sa kanyang pagtataka, napagtanto ni Justin na ang pamilyar na True Yuan ay kay Marvin. Bakit papunta ang lalaking ito sa direksyon ng angkan ng Lo? Posible kaya na ang Fritz at Lo clans ay magkakaroon ng ilang uri ng interaksyon. Naramdaman ni Justin na ito ay isang magandang pagkakataon at nagmamadaling lumapit sa kanya. Si Marvin ay patungo doon mag-isa, at sa antas ng cultivation ni Justin, hindi makita ng una ang kanyang presensya. Pagkaraan ng 10 minuto, lumiko si Marvin at lumipad patungo sa hilaga ng Flying Snow Mountain Range sa halip na dumiretso sa direksyon ng Lo Fortress. Naguguluhan iyon kay Justin. Saan siya pupunta ngayon? Ito ba ay isang base ng Fritz clan? Ngunit bakit ito ay napakalapit sa kuta ng Lo? Bukod dito, bilang isang kilalang miyembro ng Fritz clan, si Marvin ay talagang pumunta sa paligid ng Lo clan na mag-isa nang hindi kasama ang kanyang mga tauhan, na talagang palihim sa kanya. Parang private matter ang ginagawa niya. Sa ilang sandali, dumating na si Marvin sa isang makapal na kagubatan ng nyebe. Sa ibaba niya ay isang napakagandang tanawin ng mga halamanan at nyebe, na walang nakikitang tao. Sa isa sa mga paanan ng Flying Snow Mountain, malapit sa gilid ng ilusyonaryong dimensyon. Nakarating si Marvin sa isang mas maluwang na lupain, tila may hinihintay siya, habang nakatayo ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran na nakatingin sa malayo sa silangang kalangitan. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at tahimik na lumapit sa isang masukal na kagubatan na mas malayo, hinabi ang kanyang daan sa mga puno at papalapit kay Marvin, na patuloy na nananatili sa labas ng linya ng huli sa pamamagitan ng paningin. Hanggang sa kinumpirma ni Justin na ang tagong lugar ay sapat na ligtas, at narinig niya ang mga tunog na nagmumula sa kinaroroonan ni Marvin saka siya tumigil sa paggalaw. Gumalaw siya sa mga nakalantad na bato upang hindi siya makagawa ng ingay sa snow at magulat si Marvin. Gamit ang blinding leaf bilang kanyang proteksyon, kailangan lang tingnan ni Justin si Marvin bilang isang ordinaryong tao, at ang kanyang banal na sentido ay hindi lubos na maisip ang kanyang sarili. Matapos maghintay ng humigit kumulang 15 minuto, sa wakas ay lumitaw ang ilang figure sa kalangitan. Lumipat sila mula sa direksyon ng kuta ng Lo sa silangan at pumunta sa harap ni Marvin sa isang kisap mata. Nagtago si Justin sa likod ng isang maliit na snowy slope at tumingin sa isang puwang sa mga puno habang sinusubukang makita ang mga figure na iyon. Dalawang lalaki ang sumugod kasama ang ilang magsasaka. Ang lalaking nangunguna ay isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na damit. Nakasuot siya ng puting jade crown at may mapagmataas na ekspresyon sa mukha. Sa tabi niya, may isang lalaki din na nakasuot ng puting silk robe na may gintong lelayan. Puting nyebe ang buhok ng lalaking iyon, ngunit ang mukha nito ay parang nasa early 30s pa lang, nakakatakot. Ang ilang mga cultivator na sumunod sa kanila ay halos nasa tribulation passing stage na may mga antas ng cultivation mula sa samadhi through fire hanggang sa koi water. Para sa dalawang lalaking iyon, ang lalaking naka-purple robe ay nasa gitnang yugto ng raw water stage, at ang isa ay nasa unang bahagi ng raw water stage. Dalawang elite sa raw water stage. Nagulat si Justin, dahil sinuman sa dalawang taong ito ay maaaring pumatay kay Fritz Moxian sa loob ng 10 galaw. Kahit na ang pagtakas ay imposible.
Bakit ang lakas ng loob niyang harapin silang mag-isa? Sa oras na iyon, binati ni Marvin ang dalawang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Kapatid na Fernan, kapatid na Orland, pagbati. Fernan Law. Orland. Sa wakas, ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking iyon ay bumungad kay Justin. Kaya ito ang Grand Elder ng angkan ng Law, si Fernan, at ang pangalawang kapatid ng Patriarch, si Orland Law. Hindi nakakagulat na ang isa ay nasa gitnang yugto, at ang isa ay nasa unang bahagi ng yugto ng Raw Water. Ngunit bakit nakikipagpulong sa kanila si Marvin ng pribado? Nakita ni Justin na siya ay natisod sa isang hindi kilalang pagsasabwatan, at kaagad, nakaramdam siya ng kasiyahan at kagalakan. Kaya naman, tahimik siyang nakinig sa kanila. Walang masyadong nagbago. Ngunit si Brother Fritz, kung isa sa alang-alang mo na hiniling mong makipagkita sa amin sa mas maagang oras, natatakot ako na ang kamakailang insidente sa angkan ng Fritz ay naglagay sa iyo ng mainit na tubig, sabi ni Fernan na may kakaibang ngiti na sumasabunot sa mga sulok ng kanyang bibig. Napabuntong hininga si Marvin. Dapat alam ninyong dalawa na ang aking Fritz clan ay pinasok ng isang tao, at hindi lamang ang aming mga tauhan ay napatay at nasugatan, ngunit kami ay nawalan din ng isang malaking batch ng mga halamang gamot, kaya't masasabing kami ay nawalan ng yaman at tauhan. Ang aking ama ngayon ay galit na galit at sinimulang ipatawag ang mga elder ng Taishan sa labas ng isa-isa. Plano niyang i-activate ang isang estado ng elder ng Taishan sa buong estado ng elder ng Tai. Hindi mahuhulaan ang mga pangyayari kung sabihin ay wala iyon, gayunpaman, ang aking anak, si Fulton, ay nawala, at siya ay malamang na namatay. Siya ang aking nag-iisang anak na lalaki, at ngayong wala na siya, ito ay lubhang nakapipinsala sa pagkakataon ng aking angkan na magmana ng angkan ng Fritz. Oh! Ang magnanakaw na iyon na ng ahas na lumaban sa angkan ng Fritz ay hindi pa nahahanap. Ibinuko ni Orland ang kanyang bibig at nagtanong sa mahina at paos na boses. Umiling si Marvin at sinabing, hinanap ko ang buong ilusyonaryong dimensyon at wala akong nakuha. Natatakot akong umalis siya sa ilusyonaryong dimensyon. Dahil ang Fritz clan ay nasa napakahirap na sitwasyon ngayon, bakit ka pa pumunta sa aming dalawa sa ganoong pagkakataon? Hindi ka ba natatakot na magdulot ng hinala sa loob ng clan? Tanong ni Fernan. Malungkot ang mukha ni Marvin habang sinabi niya, wala akong pagpipilian. Ngayong nawala sa akin si Fulton, ang pagkakataon na makahanap ng babaeng magsasaka para magkaroon ng isa pang tagapagmana sa loob ng ilang taon ay malabo rin, ngunit hindi ako makakalimutin. Laging nagagalit ang aking kapatid sa katotohanan na siya ay pangalawa sa akin. Hindi ko alam kung saan eksaktong may anak siya. Takot na samantalahin niya ang sitwasyong ito at ang tatay ko at ang mga nakatatanda ang magiging kahalili kung mangyari iyon, mawawalan ako ng kapangyarihan, at sa gayon ay hindi na ako makakapagtrabaho sa inyo. Nagpalitan ng tingin sina Fernan at Orland na parehong tila naiintindihan ang mga taya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Fernan, Brother Fritz, matagal ka nang nagtatrabaho sa amin, at ang aming relasyon ay palaging isa sa pantay at kapakipakinabang sa isa't isa. Palagi kaming nasa iisang panig, kaya't hindi kami maaaring umupo at manood. Ngayong nagkakaproblema ka, kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ni Orland upang matulungan ka namin ni Orland, at kami ay makakausap namin ng dalawa, at kami ng dalawa ay makakausap namin, tulong ng kamay. Lumiwanag ang mukha ni Marvin, ngunit nanunuya siya sa kanyang isipan. Same side. Ha! Nagtutulungan lang kami dahil hawak namin ang maruming sikreto ng isa't isa. Mapahamak kami kapag nalaman ng mga miyembro ng aming clan na nagtutulungan kami. Kayong dalawa talaga ang pinakamalapit kong kaibigan. Si Marvin ay mukhang nataranta. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gumawa ng marami. Kamakailan lamang, maraming mga tao sa Fritz clan ang nag-iisip na kulang ako sa pamumuno at ngayon na wala na akong tagapagmana, hindi na sila nasisiyahan sa akin. Gusto kong pareho kayong magpadala ng ilang mga elite at magdulot ng mga kaguluhan sa loob ng mga taong iyon, ngunit syempre, pupunta ako doon sa oras upang malutas ang mga ito at hindi magiging sanhi ng maraming casualty at pagwawalang bahala. Clan na gumawa ng mga pagpapasya, at ipahayag ang higit pa tungkol sa katotohanan na nag-set up ako ng isang alyansa sa kasal sa pagitan ng dalawang angkan.
Gumapang ang mga kakaibang ngiti sa mukha ni na Fernan at Orland. Tiyak na puno ka ng mga pukana, sabi ni Fernan, na tila nagbibiro. Pero medyo risky para sa amin na suportahan ka ng ganito. Kung tutuusin, hindi namin kayang mawala ng mukha. Para bang nahulaan niya ito, naglabas si Marvin ng dalawang malalaking mahogany box mula sa kanyang space ring. Narito ang 4 na upper rank na table task, at 20 middle rank na table task, lahat ay may mataas na kalidad. Inilabas ko ang mga ito sa Green Emperor Tower matagal na ang nakalipas. Kunin mo sila, at walang makakaalam kung saan sila nanggaling. Ang kasakiman ay sumilay sa mga mata ni na Fernan at Orland. Bagamat kaunti lamang ang kanilang pangangailangan para sa mga tabletang ito, maaari nilang ibigay ito sa kanilang mga nasasakupan at pagbutihin ang kanilang mga antas ng paglilinang. Ang nag-iisang tao ay hindi maaaring maglaro ng awtoridad sa mga angkan. Ito ay mas epektibo upang tipunin ang isang grupo ng mga tapat na tao o upang akitin ang isang grupo ng mga maimpluwensyang tao na suportahan sila. Mukhang kalmado si Fernan habang kinuha niya ang 2 kahon at tumango kay Orland. Tumawa si Orland at tinapik ang balikat ni Marvin. Masyado kang magalang, Kuya Fritz. Magiging basto sa amin kung hindi ka namin natulungan ng maayos. Huwag kang mag-alala. Magiging patriarch ka ng Fritz clan ay magiging kapakipakinabang sa pareho nating angkan, kaya tiyak na hindi namin hahayaang magkaroon ng kahit kalahating pagkakataon ang nakababatang kapatid mong iyon, si Morrow, na humalili sa trono. Tama. Ang lalaking may 2 mukha na tulad ni Morrow ang pinakamalisyosong tao. Talagang guguluhin niya ang ilusyonaryong dimensyon kung siya ang uupo sa trono. Hindi rin namin gustong makitang mangyari iyon, pagsang-ayon ni Fernan na may mukhang pagsang-ayon. 1510. Siyempre naniniwala ako sa inyong dalawa. Ngumiti ng masama si Marvin. Hindi ako partikular na natatakot sa kanya. Kahit na mayroon siyang anak sa labas, ang kanyang paglilinang ay mas mababa kaysa sa akin. At saka, suportado ako ng angkan ng Mon. Bagamat pinakasalan ng aking kapatid ang anak na babae ng angkan ng Mon, hindi niya nakuha ang kanyang puso. Kasama mo si Servius, naniniwala ako na malaki ang tsansa mong magtagumpay sa posisyon ng patriarch. Pabor ang ating patriarch kay Servius. Bagamat masama ang kanyang ugali, dapat na may kakayahan ang mga taong hinahangaan niya. Sa pagbanggit ng kanyang nakatatandang kapatid na si Quentin, iba't ibang emosyon ang bumabalot sa mukha ni Orland. Parang hinamak siya nito, pero at the same time, kinikilig siya. Ngumisi si Marvin at sinabing, Brother Orland, huwag kang mag-alala. Dahil ang dugo ng Devil Beast na ipinasa sa aking angkan mula sa dakilang sinaunang panahon, hindi magtatagal para ibagsak mo ang masamang taong iyon na Samire sa iyong buhay. Kapag nangyari iyon, ang Law Clan ay nasa ilalim ng kontrol mo at ni Brother Fernan. Matapos marinig ito, parehong tumawa ng malakas sina Orland at Fernan. Sinundan ito ni Marvin, kumikilos na parang 3 mabubuting kaibigan. Si Justin, na nakarinig ng lahat ng ito mula sa malayo, ay nalilito. Ano ang dugo ng Devil Beast? Parang isang bagay na gagamitin nila para harapin si Quentin. Napakalakas ba nito? Habang pinapakinggan niya ang tawanan ng 3 lalaki, mas lalo siyang naiinis. Wala sa kanila ang mga taos-pusong tao, bawat isa ay may kanya-kanyang agenda. Well, gaya ng kasabihan, ang mga ibon na may parehong balahibo ay nagsasama, kaya malamang na sila ay nakagawa na ng ilang mga maling gawain upang sirain ang angkan ng isa't isa. Ang kanilang sukdulang layunin, syempre, ay umakyat sa posisyon ng awtoridad. Kung tungkol sa mga pukana at panlilinlang, iyon ay isang bagay na kanilang isasaalang-alang pagkatapos nilang makaakyat doon. Matapos makamit ni Marvin ang kanyang layunin, handa na siyang umalis. Bago ito gawin, may naalala siya at nagtanong, nga pala, alam mo ba ang pinanggalingan ng magnanakaw na iyon, ang sinumpaang kaaway ng ating angkan? Kung alam mo, mangyaring sabihin sa akin. Umiling sina Fernan at Orland at nagkibit balikat. Medyo nadismaya si Marvin. Kung nalaman niya kung sino talaga ang taong iyon, maaari niyang kunin ang credit para dito sa clan.
Pagkatapos pag-usapan ang mga detalye ng mga bagay na kailangang gawin, mabilis na nilisan ni Marvin ang Snowy Forest. Bagamat desyerto at hindi gaanong tao ang pupunta rito, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Nang mawala na siya sa paningin, nagkatinginan sina Fernan at Orland, pagkatapos ay ibinalik ang kanilang mga ulo at tumawa. Elder, kung ang Fritz clan ay ibibigay kay Marvin, sa tingin ko ay hindi magiging mahirap para sa aming clan na i-annex siya. Siya ay kasing pipi ng isang mule. Ngumisi si Orland. Binuksan ni Fernan ang kahon sa kanyang kamay at tumawa habang tinitingnan ang mga table tas sa loob. Kung mahirap siyang pakitunguhan gaya ng kapatid niyang iyon, hindi kami magaan ng loob para makipag-deal sa kanya kung hindi papalitan ang angkan na ito ng angkan ng Fritz, malapit na silang magwakas. Ang hindi ko lubos maisip ay hindi nila alam kung sino ang brat na iyon. Bagamat ang Fritz clan ay walang gaanong kapangyarihan sa mundo, ang lalaking iyon ay gumawa ng napakalaking panganib na iligtas ang isang yaya na nasa yugto ng Soul Formang. Halatang may kinalaman ito kay Jinsel, kaya biro lang na hinanap ko siya sa buong mundo. Hayaan mo na sila. Kapag nalaman nilang si Justin ang gumawa ng lahat ng iyon, gugugol sila ng maraming pagsisikap para harapin siya. Kahit sino ang matalo at kung sino ang manalo, ito ay makakabuti lamang sa atin, hindi ba? Tumawa si Fernan. Hinaplos ni Orland ang kanyang maputing buhok at nag-isip, sa paghusga sa mga pamamaraan ni Justin na iyon, dapat ay nasa 9 Heavenly Lightning Tribulation siya na yugto ng walang pag-aalinlangan. Mabuti sana kung ang baliw na ito ay patuloy na makisali sa angkan ng Fritz, ngunit kung pupunta siya sa ating angkan ng Law, ito ay maaaring maging problema. Bakit ka natatakot sa kanya? Kahit na may problema, wala sa amin. Si Quentin ay palaging isang mapagmataas na tao. Siya ang patriarch, ang nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon, kaya syempre, siya ang mangganguna. Pinakamabuting makipaglaban siya kay Justin upang tayo ay makaupo at makamit ang mga benepisyo. Matagumpay silang nagtawanan habang pinag-uusapan nila ito at hindi nagtagal ay inakay nila ang kanilang mga tauhan palabas ng nalalatagan ng nyebe na kagubatan. Si Justin ay nagtatago pa rin sa likod ng Snowy Slope. Napag-isipan niyang gamitin ang Chaos Cauldron para sipsipin ang mga alipores na iyon bago siya mismo ang hamarang sa 2 Run Water Cultivator at katayin sila. Gayunpaman, pagkatapos ng panloob na pakikibaka, hindi siya pumunta ng walang ingat. Una, ang lugar na ito ay malapit sa angkan ng Law, at pangalawa, hindi niya alam kung may makapangyarihang artifact ang dalawang iyon at kung gaano sila kalakas. Kung nabigo siyang patayin sila ng mabilis at tumakas sila pabalik sa angkan ng Law, ang buhay ni Jinsel ay mabibitay sa isang hibla. Gayunpaman, may naisip din siyang plano. Dahil nakilala niya sina Fernan at Orland, hindi na siya mahihirapang makalusot pa sa Law clan. Pagsapit ng gabi, kalat-kalat na ang mga bituin sa langit. Nag-transform si Justin sa hitsura ni Fernan at nagyabang patungo sa Law clan, syempre, itinatago pa rin ang kanyang cultivation. Sa pagtingin sa malawak na building complex na gawa sa hindi mabilang na puting jade, hindi niya maiwasang mamangha sa nakakatakot na kayamanan ng mga angkan na umiral sa loob ng 10,000 taon. Ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa mga tinatawag na tradisyonal na noble clan sa mundo. Ito ay isang buong iba pang pamantayan ng yaman ng mundo. Sa pagkukunwari ni Fernan, dumating si Justin sa isa sa pinakamalapit na daanan malapit sa dingding, at isang lalaking nakasuot ng itim na sinaunang warrior costume, at ang armband ng mga bantay ng angkan ng Law ay napaluhod sa kanyang gulat. Nasa huling bahagi siya ng yugto ng Soul Formang. Grand Elder. Nagulat ang lalaki. Bakit lilito dito si Grand Elder Fernan sa kalagitnaan ng gabi, lalo pa sa paglalakad? Para siyang nabalisa, tumayo si Justin at nakasimangot. Bakit ka nagpapanik? Pasensya na po, sir. Hindi ko lang akalain na pupunta rito ang Grand Elder para mag-ikot. Medyo nanginginig ang katawan ng lalaki sa sinabi nito. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay, bumangon ka. Ano ang pangalan mo? My name is Chen Li. Ilang taon ka na sa clan? Tanong ni Justin. 13 years, 7 taon na akong guard, magalang na sagot ni Chen Li.
Tumango si Justin at sinabing, napakabuti. Masigasig ka at tapat. Sumama ka sa akin sa isang lugar. May ibibigay akong gantimpala sa iyo. Nang marinig ito ni Chen Li, tuwang-tuwa siya. Hindi matukoy ang kahit kay-titing na hinala kay Justin, tumango siya ng mariin. Nanguna si Justin, lumipad ng walang pagmamadali patungo sa isang kagubatan sa labas ng angkan ng Lo, at naghintay hanggang sa medyo malayo siya sa angkan ng Lo bago huminto. Naguguluhan si Chen Li, nagtataka kung bakit niya dadalhin siya hanggang dito para sa isang gantimpala. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na itaas ang kanyang pagtutol at patuloy na sinusundan siya. Lumingon si Justin, bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig habang diretsyong nagtanong, Chen Li, alam mo ba na nahuli ng iyong master ang isang babaeng nagngangalang Jinsel dati? Jinsel. Saglit na nag-isip si Chen Li at sinabing, kung ang tinutukoy mo ay ang babae mula sa angkan ng Fritz, narinig ko na ang tungkol sa kanya, ngunit ako ay isang gwardya lamang, kaya hindi ako sigurado sa mga detalye. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon at kumusta ang kalagayan niya? Tanong ni Justin. Awkward na sinabi ni Chen Li, Grand Elder. Bakit mo tinatanong sa akin ang mga bagay na ito? Isa lang akong bantay. Hindi ba ito isang bagay na tanging isang marangal at dakilang tao na tulad mo, Grand Elder, ang makakaalam? Napabuntong hininga si Justin. Masyadong mababa ang status ng lalaking ito para malaman ang mga ganitong bagay. Ngunit muli, makatuwiran na hindi alam ng lahat ang tungkol sa usapin ni Jinsel dahil hindi ito marangal. Chen Li, pinapayagan ka bang pumunta saan man sa angkan ng Lo? Patuloy niyang tanong. Nagulat si Chen Li. Grand Elder, bakit? Bakit mo tinatanong sa akin ang mga tanong na ito? Isa lang akong bantay. Kung walang pahintulot, maraming lugar ang hindi ko mapupuntahan. Sinusubukan mo bang itanong kung mayroon akong hindi kasiyahan? Hindi, talagang hindi. Alam ko ang aking lugar. Tama lamang na hindi ako makalabas-labas sa pangunahing bulwagan at sa tirahan ng mga master. Si Justin ay nakaramdam ng panghihinayang na ang posisyon ng taong ito ay masyadong mababa, ngunit maaari lamang niya itong gawin saglit. Paumanhin, body. Sayang at nagtatrabaho ka para sa angkan ng Lo. Ngumiti ng masama si Justin nang biglang nawala ang kanyang figure. Ibinuka ni Chen Li ang kanyang bibig sa pagkagulat, at isang true yuan ang bumangga sa likod ng kanyang ulo, agad siyang pinatay. Matapos saborin ni Justin si Chen Li ng lahat ng kanyang damit, sinunog niya ang kanyang bangkay ng malinis, nagbago sa hitsura ni Chen Li, inayos ang kanyang cultivation upang tumugma sa mga gwardya, at bumalik sa angkan ng Lo. Hindi magiging maamo si Justin, kaya natural siyang kumilos at nagsimulang patrol mula sa labas hanggang sa loob. Dati, noong siya ay nasa angkan ng Fritz, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang banal na sentido para hanapin si Jinsel sa takot na mapaghihinalaan. Ito ay pareho para sa oras na ito. Bagamat kayang itago ng blinding leaf ang lahat tungkol sa kanyang sarili, hindi nito kayang takpan ang divine sense na aktibong ikinakalat niya. Sa makatuwid, magagamit lamang ni Justin ang pagkakakilanlan ni Chen Li. Sa tuwing makakatagpo siya ng ilang mga magsasaka na nagbabantay at nagpapatrol, sinubukan niyang lumapit sa kanila at magsiyasat para sa impormasyon. Sa kanyang pagkadismaya, ang mga magsasaka na ito na nagbabantay ay dapat na maiwasan ang mga maliliit na magnanakaw, kaya hindi nila malalaman ang anumang mahalagang impormasyon sa loob. Ito ay magiging walang saysay na magtanong. Nang si Justin ay patuloy na lalapit sa gitna ng angkan ng Lo, isang malalim na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran, tumigil ka dyan. 1511. Matagal nang naramdaman ni Justin na may papalapit, ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng taong iyon. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba at puno ng uban ang ulo. Ang kanyang mukha ay solemna, at siya ay nakatitig sa kanya ng kakaiba, tulad ng isang lawin na nakatingin sa biktima nito sa gabi, na ginagawang maingat si Justin. Isang antas ng paglilinang ng yugto ng Mingwater. Hindi siya simpleng tao. Siya ba ay isang elder ng angkan ng Lo?
Alam ni Justin na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya dahil hindi niya kilala ang matandang ito. Dahil sa talino, nagpasya siyang ibaba ang ulo, nagkukunwaring paggalang sa lalaki. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang punong mayordomo ng angkan ng Lo, si Larry, na lumilipat-lipat sa angkan ng Lo gaya ng dati. Nang makita niya si Justin na naglalakad mag-isa mula sa isang direksyon na hindi dapat patrolya at nakikipag-usap sa ilang mga gwardya paminsan-minsan, naging kahinala siya. Ang mga bantay sa buong angkan ay inayos niya, at alam niya na ang taong ito ay tinatawag na Chen Li, isang napaka-ordinaryong cultivator na naghahanap ng patronage sa angkan ng Lo. Ang kanyang cultivation level ay ang huling yugto ng soul forming stage. Bagaman hindi pa siya gaanong sumulong, siya ay masigasig at tapat. Si Chen Li dapat ang nagbabantay sa mga pader, kaya bakit siya pumunta sa gitnang bahagi? Chen Li, bakit ka pumunta dito? Si Larry ay mabilis. Nang makitang hindi ibinuka ni Justin ang kanyang bibig para batiin siya, pinili niyang huwag munang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagkataon lang na wala ring ibang bantay dito kaya walang sumaludo sa kanya at ibinunyag ang kanyang pangalan. Ginawa ni Justin ang boses ni Chen Li at bumulong, karapat-dapat akong parusahan dahil sa pagpapabiye sa kanyang mga tungkulin. Umirap si Larry. Itaas mo ang iyong ulo at tumingin sa akin kapag nagsasalita ka. Unti-unti niyang nilapitan si Justin, pinalabas ang truyuan. Agad na naapektuhan ni Justin ang isang sobrang mahiyain na tingin, ngunit siya ay nagbubulong-bulungan sa kanyang isipan. Ito ang gitnang lugar ng angkan ng Lo. Maaari ko siyang patayin, ngunit maaari kong alertuhan ang iba pang mga eksperto, at baka kinubkob nila ako. Kung gayon ang plano kong iligtas si Jincel ay muling mabibigo, at baka ilagay ko pa siya sa panganib. Gayunpaman, may angat lang muna ni Justin ang kanyang ulo at tumingin kay Larry na may duwag na tingin. Bakit hindi ka sumasaludo sa akin? Nanlaki ang matandang mata ni Larry nang sumilay ang isang kinang. Nagmamadaling itinaas ni Justin ang kanyang kamay at sumaludo sa isang napakagalang na paraan. Nakalimutan mo na ba ang identity ko? Lalong naghinala si Larry. Ang Chen Li na ito ay umiiwas na tawagin ako sa aking titulo, ibig sabihin ay hindi niya alam kung sino ako. Paano ito naging posible? Si Larry ay naging mayordomo sa angkan ng Lo ng mahigit 100 taon at nabuhay ng mahigit 200 taon. Kaya, nakilala siya ng libu-libong tao sa angkan ng Lo. Si Justin ay pawis na pawis. Tulala ng tulala ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ako dito, makikita niya ako. Hindi ikaw si Chen Li. Sino ka ba? Sigaw ni Larry, kumikinang ang kanyang mga mata habang itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang truyuan ay nagsimulang dumagsa, at handa na siyang hulihin ang kahina-hinalang lalaking ito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na rin si Justin. Siya ay nagpaplano na gumamit ng isang tukana at pumunta sa lahat. Grand Elder. Inabot ni Justin, itinuro ang likod ni Larry, at sumigaw na parang nagulat. Kahit na si Larry ay nabuhay ng mahigit 200 taon, wala siyang konsepto ng isang pangkaraniwang paraan ng pagtakas sa makamundong mundo. Nagulat siya sa ginawa ni Justin. Sa pag-aakalang dumating na si Fernan, lumingon siya para tumingin sa likuran niya. Napalingon na lamang si Larry sa kanyang isipan. Crap! Nararamdaman ko sana kung dumating si Fernan. Hindi ako makapaniwalang niloko ako. Sa galit, ibinuka ni Larry ang kanyang mga ngipin at tumalikod, ngunit si Justin ay matagal nang tumakas. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Agad na naging itim na anino si Larry, dumiretso sa kalangitan. Sinadya ni Justin ang paggamit ng soul forming cultivation level sa ngayon, kaya ang kanyang bilis ay tiyak na maaakay sa kanya na mahuli ng isang middle-phase Ming water expert tulad ni Larry. Bumili man siya ng ilang segundo para makatakas, ilang minuto na lang bago siya mahuli. Napansin din ng ilang eksperto sa clan si Larry na hinahabol ang isang late phase na soul forming stage cultivator, ngunit hindi nila nilayon na tumulong sa pag-aakalang kayang-kaya ni Larry ng mag-isa. Salamat sa kanila, mas madaling makakaalis si Justin sa malagkit na sitwasyong ito.
Sa kabaligtaran, ang ilang mga bantay sa yugto ng Soulforming at Leafire at tulad nito ay sabik na makakuha ng merito, kaya sinundan nila siya. Ngumisi si Justin. Hanggat walang raw water stage cultivator na susunod sa akin, magiging madaling hawakan ang mga bagay. Sa anumang paraan, dapat akong tumakbo sa abot ng aking makakaya. Sa isang kisap mata, si Justin ay 20 kilometro na ang layo mula sa angkan ng Lo, at si Larry ay palapit ng palapit sa kanya, na sinusundan ng 4 o 5 gwardya. Nakangiti, naglabas si Larry ng isang pilak na 7 talampakang letigo mula sa kanyang space ring, na gawa sa isang espesyal na malambot na itim na bakal. Daan-daang mga seksyon ay pinagsama-sama sa isang kakaibang katangi-tanging paraan. Nakita ito ng iilang gwardya sa likuran, at lahat sila ay tuwang-tuwa. Napakalas ng magnanakaw na ito. Inilabas ng head butler ang Thunder Whip. Iyan ay isang middle rank na artifact. Narinig ko na ang Thunder Whip ay maaaring umatake at magdepensa, ang kapangyarihan nito ay katumbas ng isang bagyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Inaasahan kong ipakita ang aking kakayahan, ngunit bihirang makatagpo ng isang magnanakaw na naglalakas loob na pumasok sa angkan ng Lo, kaya mukhang wala akong pagkakataon para gawin ito. Inakala na ng mga gwardya na iyon na matatalo si Justin. Kaya, lahat sila ay bumagal, hindi na nagbabalak na humabol. Magnanakaw, tikman mo ang aking Thunder Whip. Sa oras na iyon, nakita ni Larry na ang distansya sa pagitan nila ni Justin ay sapat na malapit. Sa pag-channel ng True Yuan sa letigo, isang putok ng asul at dilaw na electric sparks ang kumaluskos. Pagkatapos, mabilis niya itong inihampas kay Justin. Hindi mabilang na mga electric arc ang bumukas na parang lambat, na umaabot sa hanay na 10 metro, sinusubukang lumunin si Justin. Ang bilis ng electric arc ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Justin sa ngayon, kaya hindi niya ito naiwasan. Kasabay nito, medyo nagulat si Justin na ito ay isang artifact na maaaring magbuga ng kuryente. Para sa karamihan, dahil ang yin at yang ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa universo, ang dalawang puwersa na pinakamalapit sa kanila ay apoy at tubig. Ang iba pang elemento tulad ng ginto, kahoy, lupa, hangin, at iba pa ay nagmula sa yin at Gibson. Sa makatuwid, karamihan sa mga artifact at mga diskarte sa paglilinang ay mga elemento ng apoy at tubig. Sa pagitan ng apoy at tubig, ang kapangyarihan ng Heavenly Fire at Xuanshui ay ang limitasyon ng kung ano ang maaaring gawin ng espiritual na enerhiya sa Earth, at sa pangkalahatan ay hindi malamang na ang isang cultivator na nasa ibaba ng 9 Heavenly Lightning Tribulation Stage ay maaaring makabisado ang mga ito. Dahil dito, bihira ang mga artifact at teknik na maaaring gumamit ng Heavenly Fire at Xuanshui na ito. Kahit na sa Great Ancient Times, ang isang cultivator tulad ni Justin, na nasa 9 Heaven Lightning Tribulation Stage, ay maaaring hindi kayang manipulahin ang Heavenly Fire at Xuanshui. Ito ay tiyak na isa sa mga dakilang misteryo ng Endless Resolve Restoration Scripture, isang makapangyarihang aspeto na hindi rin alam ni Justin mismo. Bagamat napakahirap na linangin ang pamamaraang iyon at tila imposible para sa mga normal na magsasaka na magtagumpay, sa oras na malagpasan nila ang threshold, ang kadakilaan na ibinigay ng lumikha ng pamamaraang ito dito ay magiging maliwanag. Ang mga normal na cultivator ay hindi maaaring gumamit ng Heavenly Fire at Xuanshui, ngunit maaari nilang gamitin ang kanilang True Yuan para pakilusan ang kanilang espiritual na enerhiya upang manipulahin ang tubig, apoy, at mas advanced pa, katulad ng dayuhang apoy at tubig. Ang ilan sa mga advanced na dayuhang apoy at tubig ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa Heavenly Fire at Xuanshui, tulad ng Northern Dark Ice Soul, ng Yan Clan sa Hongmeng, na isang cultivation technique na nag-maximize sa paggamit ng normal na tubig. Ito rin ang minsang nagpahirap kay Justin. Gayunpaman, ang elemento ng kulog ay mas espesyal. Pareho itong nagninangas na katangian ng apoy at nagmula rin sa mga ulap ng tubig. Kaya, ito ay isang kombinasyon ng tubig at apoy, wika nga. Ang pinaghalong yin at yang ay likas na makapangyarihan.
Dahil dito, ginawa rin nito ang kapangyarihan ng Nine Heavenly Lightning Tribulation na lumampas sa limitasyon ng kapangyarihan na maaaring mabuo ng espiritual na enerhiya sa Earth. Sa asensya, ito ay isang kapangyarihan ng isang mas pangunahing pinagmulan sa universo. Kung hindi, paano pa mabubugbog ni Zeus ang mga Zen-Icon Cultivator sa pamamagitan ng pagkulog 20,000 taon na ang nakalilipas? Kahit na ang kulog ni Zeus ay hindi kasing ganda ng Nine Heavens Thunder, ito ay banal na dayuhang kidlat pa rin na masyadong mapanire sa mga magsasaka. Bagamat hindi bihira ang normal na kidlat at kulog sa Earth, napakalakas din nito kung kaya't iilan lamang sa mga cultivation technique at artifact ang maaaring manipulahin ang mga ito. Alam ni Justin na ang Thunder Whip na itinapon ay isang normal na kulog mula sa Earth at hindi maikukumpara sa Nine Heavens Thunder, ngunit ito pa rin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat na hindi dapat maliitin. Siyempre, malabong papatayin ni Larry si Justin gamit ang latigo. Nang makitang sapat na ang layo niya sa angkan ng law, hindi na itinago ni Justin ang kanyang paglilinang. Ang Heaven and Earth Restoration Energy ay pinagsama sa isang kalasag at pinangangalagaan ang kanyang katawan, na agad na nabasag ang Thundernet. Biglang naramdaman ni Larry na nagbago ang magnanakaw sa kanyang harapan. Isang surge ng true yuan pressure na napaka-erengel ang lumabas mula sa huli, na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Paano ito? Ang matanda ay walang oras upang mag-react, at huli na para makatakas. Hinawakan niya ang mga straw, iniwagayway niya ang Thunder Whip, nagpapadala ng ilan pang kidlat patungo kay Justin. Tumingin si Justin sa paparating na asul at dilaw na kidlat at ngumiti ng mapanokso. Hiniling mo ito. Well, sa swerte lang. Naghahanap ako ng magandang pagkakakilanlan upang maghanap sa paligid ng clan, gayon paman. Kaagad, ipinatawag niya ang Chaos Cauldron. Sa sandaling lumabas ang higanteng kaldero, sinipsip nito ang lahat ng mga electric arc na iyon. Kasabay nito, ang Chaos Energy sa Chaos Cauldron ay bumuo ng isang higop na humawak sa buong katawan ni Larry, at anumang oras, tila siya ay sisipsipin sa kaldero. 1512. Natakot si Larry. Pinilit niyang kumawala ngunit wala itong nagawa. Kahit na nagamit na ang bawat onsa ng True Yuan, hindi pa rin siya makakapantay sa kapangyarihan ng Chaos Cauldron. Sino? Sino ka? Bitawan mo ako. Galit na galit si Larry kaya namula ang kanyang mukha. Kailanman ay hindi siya sumigaw upang hilingin sa kanyang mga kalaban na palayain siya, kahit sa kanyang 200 taon ng buhay. Si Justin ay hindi nag-abala tungkol sa kanya. Nang mapansin niya ang mga bantay na dumating na gustong tumakas, sinugod niya sila. Isang mahabang sibat na may purplish na apoy ang nabuo sa kanyang mga kamay at inihagis niya ito pasulong. Lahat ng 5 cultivator na may cultivation sa soul forming stage at fire stage ay ganap na nasunog at naging abo kaagad bago sila makatakas. Matapos makita ang ganoong eksena, iniwan ni Larry ang pag-iisip na tumakas. Ang napakalaking kapangyarihan ni Justin ay nagpaalala sa kanya ng pinuno ng pamilya Law, si Quentin. Nang makumpirma ni Justin na walang ibang tao, tumayo siya sa harap ni Larry. Nakatitig sa matanda na ikinukulong ng Chaos Cauldron, napangiti siya. Narinig ko yata na tinatawag ka nilang matandang kasambahay. So, ikaw yata si Larry. Paano kung ako? Ang lakas ng loob mong pumasok sa kuta ng pamilya Law at atakihin ako. Kung matalino ka, mas mabuting bitawan mo ako. Kahit gaano ka kahusay, hinding-hindi mo matatalo ang aming Panginoon ng pamilya Law. Si Larry ay sumisigaw ng malakas. Haha, nakakatawa. Papatayin mo na ako at gusto mong bitawan kita. Kinalawang ba ang utak mo habang tumatanda ka? Napawi ang ngiti ni Justin at sinabing may intensyong pumatay. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang sinasabi ko. Kailangan mong sagutin ng tapat ang mga tanong ko. Kapag tapos na ako, tatanggalin ko ang iyong paglilinang at pakakawalan ka. Kung hindi, maaari kitang ipitin sa kawalan. Pugiling ng kanyang mga ngipin, muling sinubukan ni Larry na kumawala sa kontrol ng Chaos Cauldron. Hindi mahalaga ang hindi mabilang na beses na pagbangga sa kulay abo na pader ng Power of Chaos, wala itong silbi.
Kahit na siya ay nasa gitna ng Ming Water Stage, si Justin ay nasa buong cycle ng Tai Ching Heavenly Lightning at may maalamat na artifact level na armas, ang Chaos Cauldron. Kahit isang cultivator na may raw water stage ay hindi makatakas sa Chaos Cauldron nang walang isa pang maalamat na artifact. So, sa tingin ba niya makakatakas siya kapag nasa Ming Water Stage siya? Stop trying your luck. Mapapatay na lang kita sa isang kisap mata. Mapangasar na sabi ni Justin. Maraming pag-iisip ang pumasok sa isip ni Larry at nagtanong siya pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan. Pakakawalan mo ba talaga ako kung sasagutin ko ang iyong mga tanong? I'm a man of promise. Aalisin ko lang ang cultivation mo. Sagot ni Justin. Naisip ni Larry sa kanyang sarili. Kahit naalisin ko ang aking paglilinang, nagagawa kong panatilihing buhay ang aking sarili. Mabubuhay man lang ako pagkatapos maglingkod sa pamilya Lo sa nakalipas na daang taon. Tsaka pwede ko na lang linangin sa simula ulit. Nagpa siya si Larry at tumango. Okay, itanong mo. Natuwa si Justin at sinabing, nahuli ba ng pamilya Lo si Jinsel mula sa pamilya Freet? Ha! Hindi inaasahan ni Larry ang mga ganoong tanong mula kay Justin dahil sa tingin niya ay magtatanong siya ng ilang lihim na pamamaraan ng pamilya Lo. Nakakunot ang noo niyang tanong. So yun ang tanong mo. Bakit mo siya natanong? Galing ka ba sa pamilya Freet? Keep the bullsh asterisk T. I'll ask you again. Nasaan si Jinsel? Kamusta na siya ngayon? Sinubukan ni Justin na maging kalmado. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Larry at napangiti siya, sinusubukan mo bang iligtas si Jinsel? Hey, kung gusto mo siyang iligtas, mas mabuting huwag mo akong hawakan. Kung mamatay ako, tiyak na mamamatay siya. Naisip ni Larry na makakabawi siya sa ganoong kasinungalingan. Gayunpaman, si Justin ay hindi mabait na tao. Nabaliw siya matapos subukang takutin ng matanda. Biglang inilayo ni Justin ang Chaos Cauldron at hinawakan ang lalamunan ni Larry. Sa ilalim ng napakalaking truyuan, si Larry ay walang pagkakataong lumaban. God damn it! How dare you? Isang preso lang ang nananakot sa akin. Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata na madali mong lokohin? Ang nakapatay na intensyon ni Justin ay pumuno sa kapaligiran sa loob lamang ng isang segundo, nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Larry. Muntik na siyang umihi sa kanyang pantalon dahil hindi pa niya naranasan ang ganoong antas ng pagpatay na intensyon. Walang pumapatay na demonyo sa kaharian ng ilusyon. Isang tao lamang na kumitil ng milyon-milyong buhay ang maaaring magkaroon ng napakahusay na antas ng layunin ng pagpatay. Nang malapit nang humingi ng tawad si Larry, hinawakan ni Justin ang kanyang kaliwang braso. Splash! Pinunit ni Justin ang kaliwang braso ng matanda ng direkta mula sa balikat. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang nakataas ito. Whoosh! Lumitaw ang sumadi through fire. Agad na sinunog ng ulap ng puting gintong apoy ang braso at naging abo. Noon lang napagtanto ni Larry. Nang makita ang sariling braso na nasusunog, ang kanyang mga mata ay galit na galit habang siya ay sumisigaw sa sakit. Tatanungin pa kita. Nasaan si Jinsel? Tanong ni Justin sa malalim na tono. Sa pagtitiis sa sakit, sumagot si Larry sa nanginginig na boses. Siya. Nasa storage room ng pills concocting room. Siya. Buhay pa siya. Nasaan ang pills concocting room? Natuwa si Justin na buhay pa si Jinsel. Sumagot si Larry, sa timog ng kuta ng pamilya Lo, isang gusaling may 3 palapag. May karatula na nagsasaad ng silid kaya madaling makilala. Nasa 4 palapag siya. Kung gayon, maaari ka bang pumasok? May mga paghihigpit ba sa pills concocting room? May mga bantay ba? Ako. Ako ang kasambahay, syempre, kaya kung pumasok at lumabas ayon sa gusto ko. Tatanggalin ng mga gwardya ang selyo at ang kailangan mo lang gawin ay hilingin sa kanila na buksan ang mga pinto. Sa loob, ang matanda lang ang nagluluto ng mga table tasks at wala nang iba. Natutunan ni Larry ang kanyang leksyon. Alam niyang tiyak na aalisin ang kanyang paglilinang at hindi niya kayang mawala ang alinman sa kanyang mga paa.
Kaya naman, matapat niyang sinagot ang bawat tanong, hindi nag-iiwan ng anumang detalye. Mabuti. Isang huling tanong. Ilang cultivator na may raw water stage at mas mataas ang mayroon sa Pamilya Lo? Nag-aalala si Justin tungkol sa bagay na ito. Kung mayroong higit sa 5 sa kanila, kailangan niyang maging lubhang maingat dahil malamang na mahihirapan siya pagkatapos na mailigtas si Jincel. Kailangan niyang protektahan ang kanyang babae at makatakas sa parehong oras. Kung wala ang Chaos Cauldron na bumabawi sa buong kapangyarihan, hindi siya makakapit kung ang ilan sa kanila ay sabay-sabay na umatake. Hindi niya mapoprotektahan si Jincel. Agad na sumagot si Larry, mayroong 3. Aking Panginoon, pangalawang guro, at dakilang elder. Natuwa si Justin. 3 ay dapat na maayos, sa palagay ko. Nasagot ko na lahat ng tanong mo, maawa ka ba sa akin? Nagmamakaawa si Larry. Hindi na nagtanong pa si Justin dahil nagmamadali siyang iligtas si Jincel. Pakawalan mo. Napangiti si Justin. Sa palagay ko ay naging malabo kapag katapos ng mahabang buhay. Sa palagay mo ba ang biktima ay makakapagpasya sa kanyang sariling buhay kung mahuhuli ng mandaragit ang biktima? Ikaw, sinungaling ka. Galit na galit si Larry. Sa isang ngisi, ang truyuan ay naipon sa kanyang kamay. Bitek. Dinurog ni Justin ang lalamunan ni Larry. Agad na namatay si Larry at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makilala kung sino talaga si Justin. Hinubad ni Justin ang space ring ni Larry, isinuot ang kanyang damit, at inilayo ang kanyang Thunder Whip. Napansin niya ang ilang susi at token na pag-aari ng Pamilya Lo. Gayunpaman, hindi niya alam ang gamit ng mga ito kaya hinayaan niya. Gayunpaman, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Justin. Isa itong bote, sa laki ng hinlalaki. Ginawa mula sa ilang espesyal na halwang metal, para itong isang espesyal na metal na hinaluan ng pilak. Ito rin ay natatakpan ng isang titi na natatakpan ng mga ron. Sa bote, may ilang kulay maroon na likido. Kahit na ito ay nasa isang bahagi ng 10 patak at walang amoy, ang mapagmasid na sentido ni Justin ay nagsabi sa kanya na ito ay may malakas at madilim na aura. Mukhang hindi maganda. Agad itong tinakpan ni Justin ang titi at ibinalik ito sa space ring nang hindi nag-iisip. Matapos sunugin ang bangkay ni Larry na naging abo, inayos ni Justin ang kanyang cultivation level pabalik sa Ming Water Stage. Casual, naglakad siya pabalik sa kuta ng Pamilya Lo. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay hindi gaanong problema at gumamit ng kaunting oras nang makarating siya sa timog ng kuta. Ang mga gwardya na nakakita sa kanya sa daan ay hindi napansin ang anumang pagkakaiba dahil tinawag nila siya bilang isang kasambahay. Ang kuta ay napakalaki na maaaring tumagal ng ilang oras upang mapagtanto ang mga gwardya na hindi bumalik sa kanilang mga posisyon. Nagkunwari siyang nagpapatrolya, gumala siya at sa wakas ay nakarating sa isang 3 palapag na puting gusali. Dumilat siya para makita ang signboard, Pills Concocting Room, na nakasulat sa gusali. Excited siya. Sa wakas, nahanap na kita, Jincel. Gayunpaman, alam ni Justin na hindi niya mapapabayaan ang kanyang pagbabantay, lalo na sa mga napakahalagang sandali. Kumilos na parang kalmado at matatag, naglakad siya patungo sa pinto. Ang 2 matanda sa simula ng Ming Water Stage ay nagbabantay sa pinto. Puti ang buhok nila. Kahit na sila ay itinuturing na mga elder sa pamilya, yumuko pa rin sila kay Larry, nang makita siya. Ano ang nagdadala sa kasambahay na pumunta sa Pills Concocting Room sa ganoong kalalim na gabi? May gusto ba ang Panginoon? Nakangiting tanong ng isa sa mga matatanda. Si Justin ay naiinip sa loob. Sus, bakit hindi na lang buksan ng 2 matanda na ito ang pinto? Hindi siya direktang sumagot bagkus ay tumango siya ng nakangiti. Oo, talaga. 1513. Ang pagiging housekeeper ay tiyak na mahirap na trabaho, hindi lang kailangan mong pamahalaan ang pamilya, ngunit kailangan mo ring maglingkod sa Panginoon. Kaming 2 ay walang halaga kumpara sa iyo. Magalang na sabi ng isa pang matanda. Nag-isip si Justin. Parang hinahalikan nila ako. Nakahinga siya ng maluwag at ngumiti, ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang kasambahay, mga kaibigan ko.
Buksan mo ang mga gate. Oo, patawarin mo ang aming pagkaantala, kasambahay. Humingi ng paumanhin ang elder at itinaas ang selyo sa mga pinto na may truyuan, na iniwang bukas ng malapad ang mga pinto. Sa pagpasok sa silid, naramdaman ni Justin ang pagdagsa ng malakas na espiritual na enerhiya sa hangin. Pagtapak sa white jade floor, tumingin siya sa paligid. Sa isang palapag lang, may iba't ibang uri ng halamang gamot at sangkap na nakaayos ng maayos. Gayunpaman, kumpara sa Green Emperor Tower ng pamilya Fritz, ang pamilya Lo ay wala. Ang pamilya Fritz ay may 10 palapag para lang mag-imbak ng mga tabletas at sangkap. Hindi mahalaga sa bilang, uri, kalidad, o pambihira, ang pamilya Lo ay walang kapantay. Tila ang bawat pamilya ay may reserbang pera upang mabuhay. Ang pamilya Fritz ay hindi lamang nagkaroon ng napakalaking imbakan ng mga sangkap, pamamaraan, at kagamitan sa pagluluto ng mga tabletas kundi pati na rin ang kanilang natatanging paraan ng pagpapalaki ng mga sangkap. Sa lahat ng pinagsama-samang iyon, mahirap para sa pamilyang Lo at sa pamilyang Nigel na makipagkompetensya. Hindi katakatakang si Marvin ay napakabukas palad sa pagbibigay ng mga spirit pills. Sa palagay ko ang pamilya Lo ay lubhang nangangailangan ng mga spirit pill. Kahit na ninakawan ni Justin ang Green Emperor Tower, ang pamilya Fritz ay maaaring gumamit lamang ng ilang taon para makabawi. Hindi nito sasaktan ang pamilya Fritz kahit kaunti. Samantala, 2 elder ang nagtitinda ng mga tabletas na may buong konsentrasyon gamit ang Sumadi True Fire. May iilan ding mga katulong na nag-aayos ng mga sangkap. Nang makita si Justin, ang mga taong ito ay yumuko ng may paggalang sa kanya at sinubukang halikan ang kanyang tweet. Parang sikat si Larry at may mataas na posisyon sa pamilya. Dahil nagmamadaling makipagkita si Justin kay Jincel, hindi siya gaanong nakipag-usap sa kanila at nagtungo sa hagdan. Maya-maya lang, bumaba mula sa itaas ang isang malamig ngunit magandang babae na nakasuot ng asul na tubig. Kasama niya ang isa pang elder sa isang seda siya na mukhang seryoso. Patawarin mo ako, aking ginang. Hindi ako malupit. Isa lang ang matagumpay na batch ng mga top grade na tabletas. Naipamahagi ko na ito sa ilang mahahalagang miyembro ng pamilya ayon sa utos ng Panginoon. Kung susunod na batch ay tapos na, ipinapangako ko, ang aking babae ay tiyak na makakakuha ng isang tableta, at ako ay isang tao sa aking mga salita. Naku, huwag masyadong seryoso Elder Clyde. Gusto ko lang ng tableta para sa anak ko, Hector. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng asawa ko. Paanong hindi niya mabibigyan si Hector ng isang top grade na tableta kung alam niyang naglalayon siya sa pagtatapos ng Koi Water Stage? Mukhang malungkot ang ginang. Tiyak na maganda ang pakikitungo ng aking ginang sa dalaga. Ako ay hinahangaan. Ngunit, sa palagay ko, nais ng aking Panginoon na ang batang Panginoon ay dumaan sa entablado gamit ang kanyang sariling kapangyarihan dahil ang batang Panginoon ay nakainom ng napakaraming mga pildores dati. Dumating silang dalawa sa unang palapag habang nag-uusap. Nakita nilang nakatayo doon si Larry, na nakangiti. O andito na po ang housekeeper. May utos po ba ang Panginoon ko? Tanong ni Clyde. Kinabahan si Justin. Sa kabutihang palad, nabanggit nila ang mga pagkakakilanlan ng isa't isa, kung hindi, hindi niya malalaman kung sino sila. Ang lalaking ito ay dapat na si Clyde. Sa tingin ko siya ang namamahala sa kwartong ito. Nasa kanya ang pagtatanim ng Ming Water End Stage. Siya dapat ang pinakamalakas sa ibaba ng Roo Water Stage Cultivator sa pamilya Lo. Tulad ng para sa babaeng ito, dapat siyang maging asawa ni Quentin. Quincy. Nabanggit ni Lucy ang tungkol sa kanya dati. Koi Water End Stage ha. Not a big deal. Dahil ayaw magpakita ng anumang kapintasan, binati sila ni Justin. Elder Clyde, naparito ako upang kumuha ng ilang mga tabletas para sa aking Panginoon. Tumango si Clyde. Kaya nga. Ihahatid ko na lang sana ang babae ko pabalik sa pinto. Pagkatapos nito, susundan kita para kunin ang mga tabletas sa itaas. Maghintay ka muna sandali, kasambahay. Mabagal na tumango si Justin pabalik. How I wish umalis na lang silang lahat sa lugar na ito.
Dahil hiniling sa akin ni Clyde na maghintay dito, magiging walang ingat kung aakyat ako mag-isa. Nang dumaan si Quentin, naamoy ni Justin ang isang mahinang amoy ng babae. Ito ay kahanga-hanga. Nagulat si Justin habang nagdududa sa sarili niyang mga mata. Nag-smirk lang talaga at commendat sa akin ang magandang babaeng ito. Halatang nanliligaw siya sa akin. Kahit na nangyari ito sa isang segundo kung saan hindi napansin ng iba, hindi naniwala si Justin sa nangyari. Siya ay nasa disguise ni Larry. Paano posible na ang asawa ni Quentin ay nanligaw sa matandang lalaki, si Larry? Nanlamig ang gulugad ni Justin dahil nagkaroon siya ng katulad na karanasan sa pamilya Fritz dati. Nagdududa siya. May relasyon ba ang kasambahay at ang asawa ng pinuno ng pamilya? Nakakunot ang noo, hindi siya gaanong nag-abala. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay hanapin si Jinsel sa ikatlong palapag at makatakas sa lugar na ito. Matapos paalisin si Quincy, nagmamadaling bumalik si Clyde at humingi ng paumanhin sa paghihintay ng kasambahay. Mabilis, dinala niya si Justin sa hagdan. Pagdating sa ikalawang palapag, nakita niya ang lahat ng mga tabletang niluto na nakalagay sa mga racks. Mayroon ding Ming water stage na nagbabantay sa bawat sulok. Nagmuni-muni si Justin na may nakasimangot na mukha. Akala ko ba sinabi ni Larry na walang bantay? Damn it! Don't tell me first floor lang ang sinasabi niya. Mahigpit ang seguridad dito. Kung ilalabas ko si Jinsel sa lugar na ito, sa palagay ko ay hindi maiiwasan ang isang malaking away. Ito ay matigas ngayon. Sa sobrang dami ng Ming water stage cultivator, kahit papaano ay kaladkarin nila ako hanggang sa dumating ang 3 row water stage cultivator. Housekeeper, maaari ko bang malaman kung anong uri ng mga table tas ang hiniling ng aking Panginoon? Magalang na tanong ni Clyde. Sa mga tuntunin ng yugto ng paglilinang, si Clyde ay halatang nasa ibabaw ni Larry. Gayunpaman, si Larry ang paborito ni Quentin. Siya ay isang taong nangangalaga sa pang-araw-araw na buhay ni Quentin, hindi isang taong maaaring masaktan ni Clyde. Inihanda ito ni Justin. Nako, gusto ng aking Panginoon ng 10 tabletang 8 extremities. 8 extremities pill. Nalilito si Clyde. Ito ay mga pildores na ginagamit sa labanan. Ibinibigay ba ng Panginoon ang mga ito sa mga disipulong papalabas? Hindi tinukoy ng aking Panginoon ang layunin ngunit sa palagay ko ito ay tiyak na nagsisilbi para sa isang bagay. Mahinahong sagot ni Justin. Nagtatanong lang si Clyde dahil sa curiosity at hindi magdududa sa housekeeper. Dinala niya si Justin sa isang stone tablet sa gitna. Matapos isulat ang numero at uri ng mga table tas sa libro, hiniling niya kay Justin na pumirma. Hindi ito inaasahan ni Justin. Ang layunin ng aklat ay upang maiwasan ang sinuman sa random na pag-inom ng mga table tas at ito ay susuriin ng mga matatanda at pinuno ng pamilya sa isang napapanahong batayan. Sa kabutihang palad, si Justin ay mapagmasid. Nakita niya ang dating pirma ni Larry at ginaya niya ang isa. Hindi nag-abala si Elder Larry na suriin dahil ito ay para lamang sa mga talaan. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang taong humiling ng mga table tas. Hindi siya nag-aaksaya ng oras upang suriin ang pagiging tunay ng pirma. Pagkatapos noon, kumuha si Clyde ng berdeng bote ng jade, naglagay ng 10 8 extremities na table tas sa loob, at ibinigay ito kay Justin. Sige, alis na tayo, housekeeper. Sumenya si Clyde kay Justin na maaari na siyang umalis. Mabilis na sinabi ni Justin, Elder Clyde, may isa pang bagay, tungkol sa batang babae sa ikatlong palapag. Nagulat si Clyde. Yung babae sa ikatlong palapag. Si Jinsel ba ang tinutukoy mo? Tama, patuloy ni Justin sa kanyang kasinungalingan. Inutusan ako ng aking Panginoon na dalhin ang babae sa kanya. May itatanong siya sa kanya. Nalilito si Clyde. Si Jinsel ay naibigay na sa asosasyon ng mga matatanda at ito ay desisyon ng aking Panginoon. Siya ay ginamit para masubukan natin ang toxicity ng mga table tas. Bakit kailangan mo pa siyang dalhin muli? Hindi ba't tinanong namin ang lahat? Galit na galit si Justin sa loob pagkatapos marinig ang sinabi ni Clyde. Tiyak na hindi sila naging madali kay Jinsel. Hindi sigurado kung paano siya ngayon.
Kahit na siya ay nagmamadali, si Justin ay natahimik at sinabing, "Bueno, palaging mahirap hulaan ang kahulugan sa likod ng bawat aksyon na ginawa ng aking Panginoon. Ako lang ang may pananagutan na dalhin ang babae." Nakaramdam ng hinala si Clyde dahil hindi siya tanga. Alam niyang mali ang paraan ng pagsasalita ni Larry ngayon ngunit wala siyang masasabing mali sa hitsura. Maaari mo siyang dalhin at lisanin ang lugar na ito ngunit sa pamamagitan lamang ng maneskrito ng pinuno o ng pinuno ng asosasyon ng mga matatanda, ang pagsang-ayon ng dakilang Elder Fernan. Ako, si Clyde, ay hindi kailanman nagkamali sa pagbabantay sa lugar na ito. Hindi ko nais na basagin ang mga tala sa mga detalye. Si Jinsel ay may malaking pakinabang para sa pamilya law, mayroon akong ilang mga table tasks na kailangan niyang masubok kamakailan lamang. Mahihirapan akong magpaliwanag sa asosasyon ng matatanda. Si Clyde ay matatag sa kanyang pagtanggi. Hindi siya natakot kahit na ito ay tunay na utos ni Quentin dahil hindi siya nagkamali sa paggawa nito. Ang bihag ay maaari lamang umalis sa lugar pagkatapos makakuha ng pag-aproba mula sa asosasyon ng matatanda. Galit si Justin ngunit alam niyang malinaw na hindi niya basta-basta kayang magmadaling umakyat nang hindi alam ang kalagayan ni Jinsel. Baka ilagay siya nito sa isang delikadong lugar. Sa kasamaang palad, si Justin ay maaari lamang magpanggap na nag-aalangan. Paano ito? Hindi ko na siya kailangang isama pero Elder Clyde, sana ay madala mo ako para salubungin siya sa itaas. May ilang katanungan lang ako sa kanya. 15:14. Nang sabihin ni Justin ang kanyang tanong, agad niyang pinagsisihan ito. Nagsimula siyang maghinala ni Clyde. Housekeeper, si Jinsel ay isang felon, inalagaan ng ating Elder Association. Alam ito ng aking Panginoon at alam mo na. Mukhang pinipilit mong makipagkita sa kanya, ito ba ay talagang utos ng aking Panginoon? Bagamat kinakabahan si Justin, hindi siya nagpakita ng iba. Elder Clyde, ano ang gusto mong sabihin? Sinusubukan ko lang na maibsan ang pasanin ng aking Panginoon. Dahil pinilit mong huwag bigyan ako ng green light, hihilingin ko lang sa aking Panginoon ang maneskrito. Nakatitig si Clyde sa mga mata ni Justin, gustong makakita ng kung ano sa kanila. Gayunpaman, hindi natakot si Justin habang tinitigan siya pabalik. Sa huli, walang nakitang mali si Clyde kay Larry dahil hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay nagpapanggap ng pagkakakilanlan. Dahil ayaw niyang masaktan ang paboritong kanang kamay ng pinuno ng pamilya, sinabi niya, kung gayon, mangyaring umalis ka, kasambahay. Ipakita mo sa akin ang maneskrito ng Panginoon at ibibigay ko ang babae sa iyo. Kahit na ang iyong master, Hector o ang mga miyembro ng maharlikang pamilya gaya ng aking ginang ay hindi makapagpalabas sa kanya sa silid na ito. Si Clyde ay matatag sa kanyang paninindigan dahil si Larry ay itinuturing pa rin na isang lingkod sa kabila ng kanyang mataas na posisyon. Si Larry ay hindi direktang inapo ng pamilya law o isang taong may mataas na autoridad tulad ni Fernan. Walang paraan na mapipilitin niya si Clyde na gawin ang isang bagay. Matapos mapalaya sa silid, si Justin ay labis na nadismaya na gusto niyang patagin ang buong pills concocting room. Gayunpaman, alam niya na sa kanyang pagiging walang ingat, maglalagay lamang ito kay Jinsel sa mas malaking panganib. Sa kabutihang palad, buhay pa si Jinsel. Oh, Jinsel, ipinapangako ko na ilalabas kita sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Tinitigan sandali ni Justin ang gusali at umalis. Hindi na gustong magpanggap ni Justin bilang si Larry dahil malalantad siya sa paglipas ng panahon. Sa kanyang matitinding alaala, naalala ni Justin na sinabi ni Clyde na ang Grand Elder, maaaring direktang alisin ni Fernan ang tao. Ang ideya ng pagpatay sa kanya ay lumabas sa isip ni Justin. Kahit na maaaring mahirap pakitunguhan si Fernan dahil siya ay nasa gitna ng yugto ng raw water, hindi ito dapat maging mahirap na patayin siya. Ang kailangan ko lang ay maglagay ng kaunting pagsisikap. Kaya naman, nagpa siya si Justin na tanungin ang lokasyon ni Fernan at akitin siya sa malayong lugar para patayin siya. Kahit na ang ideya ay tila baliw at walang ingat, ito ay normal para kay Justin. Para sa kanya, hindi kailanman magtatagumpay ang taong nag-overthink at natatakot sa marami.
Nang dumaan si Justin sa isang sulok, napagtanto niyang may sumusunod sa kanya sa likod. May mahinang amoy sa hangin at isang malambot at banayad na boses ang narinig. Saan ka pupunta, kasambahay? Elegantly, nagpakita si Quentin sa harap ni Justin. Siya ay may cherry sweet lips at seductive eyes. Kahit sinong ordinaryong lalaki ay mararamdaman ang kaseksihan mula sa kanya. Bagamat hindi sigurado si Justin sa aktual na relasyon nina Larry at Quincy, naisip niya na marahil ang dalawang maruruming mag-asawa ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa kuta ng pamilya Lo. My lady, wala akong pupuntahan. May order ba? Magalang na sabi ni Justin. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Quincy habang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Lumapit siya at hinaplos ang dibdib ni Justin gamit ang kanyang mapuputing maamong mga daliri. O ayan, walang tao dito. Stop pretending. Napakaduwag mo talaga. Akala ko kanina ko pa sinabi sa'yo sa mata ko na maghihintay ako sa labas. Gusto mo ba talagang itapon kita dito mag-isa? Well, nagulat si Justin. Ito ay magiging mahirap. Mukhang loyal ang matandang ito pero pervert talaga. Si Quincy ay tila handa na siyang makipag-date sa kanyang lihim na manliligaw ngunit wala sa mood si Justin. Nakangiting sinabi niya, "O aking ginang, kailangan ko pang ipasa ang mga table tasks sa aking Panginoon." Matapos marinig ang sinabi ni Justin, nagalit si Quincy. Damn it, you can lie to that old folk lied but no way you will pass through me with that lie. Quentin is locked himself up for cultivation and hindi pa lumalabas. Do you think he would ask you the pills? This is not the first time you used his name to take the pills. Do you really think that I would not already running on the sames? Tumigil ka na sa amin. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong i-ditch ngayon at ipagpatuloy ang pagiging isang bantay na aso. Kung ikaw ay tapat, bakit ka sa aking higan kapag sinubukan kong akitin ka noon? Nagulat si Justin. Ang Grand Elder. So magkaalyado sina Fernan, Quincy, at Larry. Kung gayon, kailangang kasangkot din si Orland dito. Si Quentin ay isa sa mga makapangyarihang tao sa 10 dakilang elite sa Illusion Realm ngunit sinong mag-aakalang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay mga traidor. Dahil inilatag ni Quincy ang kanyang mga salita, alam ni Justin na imposibleng tanggihan siya sa pamamagitan ng puwersa. Walang dahilan para tanggihan siya. Kung hindi ko siya susundin ngayon, magdududa ako at lahat ng pagsisikap na ito ay walang kabuluhan. Mabilis na kumilos si Justin na natatakot at bumulong, "O aking ginang, itigil mo ito." Siyempre, alam ko kung ano ang gagawin. Mas alam mo. Agad na kumilos si Quincy na parang isang kaawa-awang babae, ngumuso ang kanyang mga labi. Ang bilis niyang magpalit ng mga ekspresyon ay mas mabilis kaysa sa pag-flip ng isang pahina ng isang libro. Sa tono ng isang babae na may halong poster ng ilang teenager at ang cherry red lips, tiyak na kaakit-akit at sexy siya. Akala ko ba tatalikuran mo na ako pagkatapos mong makuha ang lahat sa akin? Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Please wag mo na akong pretuhin ng ganyan. Hinaplos ni Quincy ang mukha ni Justin. Napalunok si Justin. Hindi siya nagugutom para sa kanya ngunit hindi niya inaasahan na si Larry at Quincy ay nasa ganoong kagalakan. Hindi ito isang hidden clan. Ito ay literal na isang red light district. Gayunpaman, nagtutulungan si Justin sa pag-arte. Matapos makumpirmang walang tao, inilagay niya ang kamay sa baywang niya. Sa manipis na magaan na damit niya, ramdam niya ang maamo at makinis na balat nito. Ho ho! Makulit na sa wakas ang kasambahay natin, mahinang hinaampis ni Quincy ang kanyang kamay at tiningnan siya sa mga mata. Naughty bastard, hindi ligtas dito. Punta tayo sa Heavenly Cloud Pavilion. I have some serious business with you tonight. Heavenly Cloud Pavilion. Nasaan na yon? Walang ideya si Justin sa lokasyon ngunit nagkunwari siyang alam niya. Sa palagay ko ito ay isang random na maliit na lugar malapit sa kuta ng pamilya Lo. Sure, whatever as you said, my lady. Maglakad ka muna, susunod ako sa likod. Tiyak na nag-iingat ka, alam mo na dapat tayong pumunta doon ng hiwalay.
Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Si Quentin ay nasa closed cultivation. Wala siyang oras para pakialaman tayo. Kahit na sinabi ito ni Quincy, alam niya ang kahalagahan ng pagiging low profile. Mabilis siyang tumakas patungo sa silangan. Si Justin ay sumusunod sa likuran sa casual na bilis. Hindi madaling mapansin ang mga ito dahil lumalalim na ang gabi. Wala pang kalahating minuto, nakarating na sila sa Heavenly Cloud Pavilion. Ito ay isang bahay na ginawa gamit ang kawayan sa gitna ng isang maliit na lawa. Simple lang ang mga disenyo at napuno ng iba't ibang uri ng halaman ang paligid. Gaya ng inaasahan ni Justin, ito ay isang maliit na gusali sa paligid ng kuta. Sa Illusion Realm, ang lupain ay mas malaki kaysa sa populasyon. Normal para sa mga pinuno ng mga nakatagong angka na magkaroon ng ilan sa kanilang maliliit na nakaka-relax na lugar para sa ilang kapayapaan at katahimikan. Of course, not to mention people like Quincy, it was a place for them to have secret affairs. Pagpasok sa maliit na bahay, sumugod si Quincy sa yakap ni Justin, hinalikan kaagad ang kanyang mga labi. Ang babae ng pamilya Lo ay napakahusay na humalik. Halatang-halata na marami siyang pakikipag-ugnayan sa mga lalaki araw-araw, ngunit tila hindi siya naaabala ng bigot sa bibig ni Larry. Dinilaan niya kung saan-saan gamit ang kanyang basang dila. Pagkatapos noon, nagkusa siyang ipasok ang kanyang dila sa bibig ni Justin, tinali ang kanyang dila. Nagpakawala pa siya ng mapang-akit na hilanghing. Mapait na ngumiti si Justin sa loob. Ang pakikipagtalik kay May sa pamilya Fritz ay itinuring na pinilit din kahit na kailangan ko ang pagpapalaya na iyon. Sa pagkakataong ito, pilit akong dinala dito ng asawa ni Quentin upang makasama siya sa isang gabi sa katawan ng 200 taong gulang na lalaki. Alam ba ng Diyos ang aking libangan kaya inaalagaan niya ako. Gayunpaman, si Jinsel ang nasa isip ni Justin sa sandaling ito. Kahit na si Quincy ay talagang isang magandang babae, wala siya sa mood na makipagsekreto sa kanya ngayon. Noon lang, napagtanto niya na ang lokasyong ito ay itinuturing na sapat na malayo sa kuta kahit na dumating sila dito sa isang kisap mata. Mapapatay ko na lang ang babaeng ito at ituloy ang paghahanap kay Fernan. Maaaring mahal ni Justin ang magagandang babae ngunit ang pagpatay sa kanila ay hindi kakaiba sa kanya, lalo na kapag ito ay asawa ng kanyang kaaway. Masaya siyang patayin ang mga ito. Sa sandaling iyon, umalis si Quincy sa kanyang yakap at dinilaan ang kanyang mga labi ng nakangiti. Bastard, titigil muna tayo dito. Dapat nandito na sila. I'll serve you once we done our business done. Naisip ni Justin na binanggit niya na may seryosong negosyo ngayong gabi. Natuwa siya saglit. Ibig bang sabihin ay darating si Fernan? Napakaswerte ko. 15:15. Nang walang anumang oras para makapag-isip si Justin tungkol dito, napansin niyang may mga tao sa labas, at sa paghusga mula sa True Yuan Suppression, ang isa ay nasa kalagitnaan ng Roo Water at ang isa ay nasa unang bahagi ng Roo Water. Sa katunayan, ang mayabang na si Fernan sa isang purple na Changsan ay dumating sa labas ng Heavenly Cloud Pavilion. Nakasunod sa likuran si Orland na nakasuot ng puting damit. Nag-aalangan si Justin. 2 Roo Water Cultivator ng sabay-sabay. Napakalapit ng distansya sa pagitan dito at ng kuta ng pamilya Lo. Kung lalaban ako ngayon, parang hindi ko sila mapapatay ng sabay. Paano kung ang isa sa kanila ay kaladkarin ang laban habang ang isa ay tumakbo pabalik sa kuta at ako ay mapapahamak? Mukhang kailangan kong maghintay at maghanap ng pagkakataon para akitin si Fernan mag-isa. Haha, naantala yata kami ni Orland habang nagsasaya ang aking ginang at kasambahay. Pumasok si Fernan sa bahay at ngumisi. Lalong ngumiti si Quincy at nahulog sa yakap ni Fernan na parang walang buto sa kanyang katawan. Nang lumapag ang manggas, isang makinis na braso ang nakasabit sa leeg ni Fernan. Nagselos ba ang Grand Elder? Paano kung sabihin kong oo? Magiging masaya ka ba? Sumili ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig at makikita sa kanyang mga mata ang kasamaan. Kasabay nito, ang kamay ni Fernan ay sadyang pinipisil ang dibdib ni Quincy. Samantala, si Orland na kakapasok lang ay hindi naabala sa kanyang nakita.
Ang tingin niya sa kanyang hipag ay para siyang nakatitig sa isang puta. Nang makakita ng ganoong eksena, hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Sa palagay ko ang Quincy na ito ay hindi lamang nagkaroon ng isang bagay sa lumang kulungan na si Larry kundi pati na rin sa Grand Elder, Fernan, at ang bayaw na si Orland. Gayunpaman, ang nagtanong kay Justin ay kung paano imposible para sa isang tulad ni Quentin na hindi mapansin na ang kanyang asawa ay may kasamang ibang lalaki. Masyado ba silang magaling umarte? O si Quentin ay masyadong abala sa paglilinang at hindi niya napansin? Sige, balik muna tayo sa seryosong negosyo. Saka lang, ipapakain ko sa iyo itong malabog na B*H. Binitawan ni Fernan si Quincy at lumingon kay Justin. Ang aming kasambahay, kumusta ang pag-unlad ng gawaing ibinigay ko sa iyo? Nagulat si Justin. Gawain? Anong gawain? Wala akong ideya. Pananetiling call, sumagot siya, tapos na. Dinilat ni Fernan at Orland ang kanilang mga mata ng malapad at malaki matapos marinig ang sinabi ni Justin. Tapos na. Don't tell me na gamit mo na lahat ng Devil Beast Blood. Sumimangot si Orland. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina? Bagamat malakas ang Devil Beast Blood na ito, nangangailangan ito ng mga araw at buwan ng akumulasyon. Kung hindi ito ginagamit sa loob ng 3 tuloy-tuloy na taon, mahirap magdulot ng kaunting epekto sa mga elite tulad ni Quentin. At saka, kailangan mong gumamit ng mas mababa sa isang patak ng Devil Beast Blood sa bawat oras upang maiwasan ang kakaibang pabango mo. Gaano kasapat ang halaga ng dugo na naibigay namin sa kanila sa loob ng 2 buwan? Paano kung mapansin ito ni Quentin at hindi mahawa sa epekto ng kaagnasan ng dugo? Dugo ng Devil Beast. Naalala ni Justin ang pag-uusap ng dalawang ito at ni Marvin sa Snowy Forest. Not to mention, ang kakaibang maroon liquid sa bote. Kaya't ang Demon Beast Blood ay ibinigay kay Larry upang labanan si Quentin. Uye, si Larry ang pinakamalapit na tao kay Quentin. Mukhang mayroon siyang ilang paraan para gamitin ang Demon Beast Blood kay Quentin. Hindi ko lang alam kung ano ang epekto ng kaagnasan. Mabilis na nagbiro si Justin, huwag mag-alala, pangalawang guro, ang gusto kong sabihin ay maayos ang lahat. Agad namang nakahinga ng maluwag ang tatlo. Lumapit si Fernan kay Justin at tinapik ang kanyang balikat. Ipagpatuloy mo ang mabuting gawain, kasambahay. Alam namin na mahirap gumawa ng maliliit na pandaraya na tulad nito sa ilalim ng relo ni Quentin. Ngunit ito lang ang pagkakataon nating mapabagsak siya. Mayroon lamang tayong kaunting dugo ng Devil Beast mula sa pamilya Fritz. Ito ay sinabi na ipinasa mula noong sinaunang panahon kaya maaaring iyon na ang pinakahuling bahagi nito. Dapat mong gamitin ito ng matalino kapag dumating si Quentin, at pagkatapos ng kamatayan ay silo. Dumating ang oras na iyon, maaari nating maibalik ang pamilya Lo mula sa kanyang mga kamay at ikaw, kasambahay, ay hindi na magiging isang asong tagapagbantay kundi isa sa mga nangungunang elder sa iyong mga susunod na henerasyon ay hindi magiging lingkod ng pamilya kundi isang miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga tuntunin at kondisyon na ito ay tiyak na nakatutokso kay Larry. Gayunpaman, alam ni Justin kung ano ang tunay na nagtulak kay Larry na magtrabaho para sa kanila. Ito ay dahil sa pang-aakit ni Quincy. Nagkaroon siya ng isang gabi sa kanya. Dahil nagkaroon siya ng isang gabi kasama ang asawa ng pinuno ng pamilya, matutulungan lamang sila ni Larry na patayin ang pinuno kung gusto niyang mabuhay. Salamat sa kabutihang loob, Grand Elder. Ito ay aking karangalan. Sagot ni Justin. Napangiti si Quincy. O aking kasambahay, pag-isipan mo ito. Pinapanood mo ang aking Hector araw-araw, tinatrato kanya bilang isang lolo, at kapag namatay si Quentin at humalili si Hector sa trono, hindi ba iyon ang magpapapataas sa iyong posisyon? Matingkad na ngumiti si Justin bilang tugon ngunit hindi sa loob. Hindi nakakagulat na binigay ng babaeng ito ang lahat. Ang gusto lang niya ay ang kanyang anak ang humalili sa trono. Kahit na hawak ni Hector ang trono, magiging pupay lang siya kina Fernan at Orland na magkakaroon ng tunay na awtoridad. Actually, housekeeper, tinanong kita dito para sa isang dahilan.
Sana makakuha ka ng ilang impormasyon para sa akin. Nakuha ni Fernan ang punto. Mangyaring ibigay ang iyong mga utos, Grand Elder. Sagot ni Justin. Sa ilang araw kung saan pinuntahan ng kasambahay si Jincel kasama si Hector, ipinatawag ni Quentin ang pinuno ng pamilya Wang, si Damian, at ang kanyang nakababatang anak na babae, si Nicole sa kuta. Pagkatapos noon, inilabas ni Damian ang kanyang anak na babae sa Illusion Realm at sa tingin ko ay napunta sila sa normal na mundo. Kung ano ang ginawa nila doon, hindi namin alam. Sabi ni Fernan. Nagkunwaring nalilito si Justin ngunit sa loob-loob niya, natauhan siya. Kaya ang insidenteng iyon ay ginawa ni Quentin. Nakawala siya sa Endless Resolve Restoration Scripture mula sa akin. Si Nicole ay nawala na ngayon sa Tang Sect at iniwan si Lourdes. Ibig bang sabihin ay bumalik na siya sa Illusion Realm? Siya ba talaga ang anak ni Lourdes? Kung hindi, bakit magkakaroon siya ng Iwa Kunlun Jade Pendant? Kung totoo siya, bakit siya mawawala ng wala sa oras? Nang hindi man lang nagpaalam. Maraming katanungan ang nasa isip ni Justin at naramdaman niyang may mali sa lahat ng insidenteng ito. Nagpatuloy si Fernan, ang ikinababahala namin ay ang insidente ay nauugnay sa anak na babae na ipinanganak ni Mila, ang mailap na babae mula sa normal na mundo. Ang tanging bagay na mayroon si Quentin sa normal na mundo ay ang anak na babae na ipinanganak nila ng babae. Kahit na ang kanyang background ay mas mababa sa hierarchy, siya ay anak pa rin ni Quentin. Ang ina ay hindi isang maruming babae at may malinis na background. Bilang karagdagan, ang kanyang paglilinang ay tumaas pagkatapos niyang bumalik mula sa labas. Sa tingin ko pinagkadalubhasaan niya ang ilang bagay mula sa makamundong mundo. Napakahusay ng kanyang talento kaya hindi na niya kailangan ng anumang pills para makapasok sa soul forming stage sa loob lamang ng isang buwan. Nakuha nito ang atensyon ng ilang matatanda. Kung mayroon siyang mas malaking tagumpay, natatakot ako na kahit ang Great Grand Elder ay mapansin siya. Sa oras na iyon, kahit na mamatay si Quentin, baka hindi na natin hahayaang magtagumpay si Hector sa trono nang hindi dumaranas ng maraming problema. Napakunot ang noo ni Justin at may halong damdamin nang mabanggit si Mila. Noong una, nakaramdam siya ng guilt para sa babaeng ito ngunit sa pag-aakalang maaaring siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol kay Jincel, nagbago ang kanyang ugali. Si Mila ay may malaking potensyal at talento. Sa sapat na realisasyon, hindi nakakagulat na ang kanyang paglilinang ay tumataas. Kung gayon, ano ang nais kong gawin ni Grand Elder at pangalawang guro? Tanong ni Justin. Na may malamig na ngiti, sinabi ni Fernan, napakasimple nito. Tulungan kaming malaman kung ano ang ipinagagawa ni Quentin sa mag-amang Wang. Ikaw ang kanyang pinakamalapit na tao. Sigurado akong may mahahanap ka. Worst comes to worst, maaari mong gamitin ang iyong titulo ng housekeeper para makipag-usap sa pamilya Wang. Ang kailangan lang nating malaman ay ang pagkakakilanlan ni Mila Xiao, kung paano natin haharapin ang mundo. Kung siya ay isang maruming babae, maaari nating huwag pansinin siya ngunit kung siya ay isang babae na may isang tiyak na background, maaaring kailangan nating gawin ang isang bagay. Nang marinig ang kanyang sinabi, isang bagong ideya ang pumasok sa isip ni Justin. Si Mila ay talagang anak ni Quentin at isang makamundong babae ng mundo. Ibig sabihin, siya ay anak ni Lourdes. Teka, hindi ito tama. Paano naman si Nicole mula sa pamilya Wang? Gulong-gulo ang isip ni Justin ngunit tinanggap niya ang gawain mula kay Fernan. Okay, nakuha ko. Titingnan ko ito pagbalik ko. Hoy aking bastard, huwag kang magmadaling bumalik ng napakabilis. Ay pangako mo sa akin na gagawin mo ang iyong makakaya para malaman ka. Ang maruming babae na iyon ay walang kapantay sa aking Hector, tama ba ako? Si Quincy ay nasa harap na ni Justin. Ang maamo nitong malambot na katawan ay nangaakit sa kanya habang hinihipan niya ang kanyang mga tainga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.